Ang bawat dollar na ipinadala ko mula sa disyerto ay hinaluan ko ng luha at pangungulila. Akala ko, itinatayo ko ang palasyo ng ating pangarap, ngunit ang binuo ko pala ay ang impyernong lalamon sa aking ina. Habang nagpapakasasa si Dante sa kandungan ng kanyang kabit, ang sarili kong ina ay pinapakain nila ng panis na kanin sa sahig. Nayon, ang perang nagpayaman sa inyo ang siyang hihila sa inyo sa putikan. Tapos na ang pagiging martir. Oras na para sa paniningil. Sino nga ba ang tunay na demonyo sa likod ng magandang mansion na ito? Huwag kang maarte, Rosa. Kumain ka na lang kung ayaw mong mamatay sa gutom. Yang panes na kaning yan ay mas mabuti pa kaysa sa wala. Isang palamunin ka lang naman dito sa pamamahay ko, kaya matutong makontento kahit sa tirang pagkain pa ng aso. Ang mga salitang iyon ni Doña Remedios ay tila mga palasong bumaon sa puso ni Fabiola habang nakatayo siya sa labas ng pintuan ng kanilang kusina. Hawak-hawak niya ang isang mainit pang kahon ng espesyal na bibingka na binili niya agad pagkalapag ng eroplano mula sa Dubai. 3 taon siyang hindi nakauwi. 3 taon niyang tiniis ang init ng disyerto, ang pangungutya ng kanyang amo, at ang pangungulila sa kanyang pamilya para lamang makapagpadala ng perang pambili ng gamot ng kanyang ina at pampaayos ng bahay na ito. Dahan-dahang nanghina ang kanyang mga kamay. Ang kahon ng bibingka ay dulas na bumagsak sa semento, ngunit hindi niya iyon napansin. Ang tanging naririnig niya ay ang mahinang paghikbi ng kanyang ina, si Nanay Rosa, na pilit pinapakain ng kanyang biyen anang pagkaing hindi na nararapat para sa tao. Ang bawat sentimo na ipinadala ni Fabiola ay para sa nasa ginhawa ng kanyang ina. Ngunit ngayon ay nakikita niyang tinatrato itong mas masahol pa sa hayop. Nanuyo ang kanyang lalamunan. Gusto niyang sumigaw, ngunit tila may bumara sa kanyang dibdib na hindi niya mailabas. Ang kanyang mga paa ay nanginginig habang dahan-dahan siyang umaatras, pilit na iniintindi ang katotohanang sumampal sa kanya sa unang minuto pa lamang ng kanyang pagbabalik. Ito ba ang kapalit ng bawat patak ng aking pawis at luha sa ibang bansa? Bakit ang taong pinagkatiwalaan ko ng aking buhay ay siya palang unti-unting pumapatay sa kaisa-isang taong mahalaga sa akin? Pinahid niya ang luhang pumatak sa kanyang pisingi at pilit na naglakad patungo sa kanilang silid. Inisip niya na baka sakali sa piling ng kanyang asawa na si Dante ay makakahanap siya ng kapanatagan. Ngunit bago pa man niya mahawakan ang doorknob, narinig niya ang tawanan mula sa loob. Isang tawanan na puno ng kaligayahan, ngunit may halong pambabastos. Dante, honey, kailan ba uli magpapadala ng remittance ang asawa mong OFW? Ubus na kasi ang budget natin para sa shopping natin bukas. Wika ng isang boses ng babae na hindi pamilyar kay Fabiola. Don't worry, Bella. Bukas na bukas din ay tatawagan ko ang boring kong asawa. Madali namang utuin yon. Sasabihin ko lang na kailangan ni Nanay Rosa ng bagong gamot, siguradong magkakandara pa iyong mag-overtime sa Dubai. Sagot ni Dante habang tumatawa. Saka, masarap siyang pagtrabahuhin. Hindi niya alam na ang bawat dollar na pinaghihirapan niya ay sa atin napupunta. At sa totoo lang, mas gusto ko ang kutis mo kaysa sa kanya na mukhang tuyot na dahil sa araw sa disyerto. Napahawak si Fabiola sa pader upang hindi matumba. Ang kanyang paningin ay nagdilim, at ang hangin sa paligid ay tila naging yelo sa lamig. Ang bawat pangakong binitiwan ni Dante bago siya umalis ay tila mga basag na kristal na sumusugat sa kanyang buong pagkatao. Ang kanyang kwarto, ang kanyang kama, ang kanyang asawa, lahat ay ninakaw na sa kanya habang siya ay nagpapakapagod sa malayo. Dahan-dahang sumilip si Fabiola sa bahagyang nakabukas na pinto. Nakita niya si Dante na nakayakap sa isang babaeng nakasuot ng alahas na siya mismo ang bumili at ipinadala noong nakaraang Pasko. Ang singsing na pinag-ipunan niya ng 6 na buwan ay kumikinang sa daliri ng kabit ng kanyang asawa. Walang boses na lumabas sa kanyang mga labi. Ang tanging naririnig niya ay ang mabilis at masakit na tibok ng kanyang sariling puso na tila unti-unting nadudurog sa bawat segundong lumilipas. Ang kanyang katawan ay tila naging bato, hindi makagalaw, hindi makahinga, habang pinapanood ang 2 taong sumira sa lahat ng kanyang pangarap. Tumalikod si Fabiola,
pasan-pasan ang bigat ng isang katotohanang mas masakit pa kaysa sa anumang hirap na naranasan niya sa ibang bansa. Sa gitna ng katahimikan ng malaking bahay na siya ang nagpatayo, isang tanong ang paulit-ulit na umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Hanggang kailan ako magiging biktima ng sarili kong pagmamahal at kailan magsisimula ang aking pagbangon mula sa mga abo ng kanilang kataksilan? Nagtago siya sa madilim na sulok ng hallway nang marinig ang yabag ng paa ni Doña Remedios na papalapit sa silid ni Dante. Dante! Bilisan niyo riyan! Baka tumawag ng asawa mong si Fabiola. Siguraduhin mong malambing ang boses mo para dagdagan ang ipadala niya sa susunod na buwan. Kailangan ko ng bagong bag para sa party sa Sabado. Opo ma, alam mo namang master ako sa pagpapaikot sa kanya, sagot ni Dante habang muling humahalakak. Hindi na nakayanan ni Fabiola. Ang kanyang puso na kanina ay puro sakit lamang ang nararamdaman, ay unti-unting binalot ang isang matigas at malamig na galit. Isang galit na hindi nag-aapoy, kundi isang galit na kasing lamig ng bakal. Tiningnan niya ang kanyang mga kamay na magaspang dahil sa trabaho. Ang mga kamay na nagtaguyod sa mga taong ngayon ay dumudura sa kanyang pagkatao. Lumabas siya ng bahay ng walang ingay. Dala ang kanyang maleta at ang kanyang durog na puso. Hindi pa ito ang oras para harapin sila. Kailangan muna niyang iligtas ang kanyang ina mula sa impyernong ito. Ngunit habang naglalakad siya sa ilalim ng madilim na langit, isang pangako ang ibinuo niya sa kanyang sarili. Ang perang naging dahilan ng kanilang kasakiman, ang siya ring magiging mitsa ng kanilang pagbagsak. Eksaktong paglabas niya ng gate, isang itim na sasakyan ang huminto sa kanyang harapan. Bumaba ang bintana nito at isang pamilyar na mukha ang sumilip. Fabiola? Ikaw ba yan? Anong ginagawa mo rito sa labas sa ganitong oras at bakit ka umiiyak? Nanlaki ang mga mata ni Fabiola. Hindi niya inaasahan na sa gitna ng kanyang pinakamadilim na gabi, ang lalaking ito ang muling magpapakita sa kanya. Fabiola, anong nangyari sa'yo? Bakit nasa labas ka at mukhang pasan mo ang buong mundo? Ang boses na iyon ay parang isang mainit na kumot sa gitna ng nagyelong gabi. Tumingala si Fabiola at nakita si Gabriel, ang kababata niya ngayon isa ng tanyag na abogado. Sa loob ng 3 taon niyang pananatili sa Dubai, si Gabriel ang palaging nagpapaalala sa kanya sa pamamagitan ng mga email na huwag kalimutang magtira para sa sarili. Ngunit hindi siya nakinig. Ibinigay niya ang lahat sa pamilyang Alcantara hanggang sa maging ganito ang hitsura niya. Duguan ng puso at walang matakbuhan. Huminga ng malalim si Fabiola, pilit na pinatitigas ang kanyang kalooban. Gabriel, tulungan mo ako, pero hindi sa parang iniisip mo. Kailangan ko ng matutuluyan para sa amin ni nanay, pero hindi pa ngayon. May kailangan muna akong tapusin. Nagtaka si Gabriel. Ngunit nang makita ang bagsak na maleta at ang bakas ng luha sa mga mata ng kaibigan, naintindihan niyang may malalim na sugat na nalika. Anong plano mo, Fabiola? Alam mo narito ako para sa'yo? Gusto kong makita kung hanggang saan ang itatagal ng kanilang mga maskara. Sagot ni Fabiola habang nakatingin sa malaking mansyon na tila isang magandang libingan ng kanyang mga pangarap. Huwag mo munang ipaalam na nagkita tayo. Mananatili ako sa bahay na yan, pero hindi bilang ang ATM na nakasanayan nila. Matapos ang maikling pag-uusap, dahan-dahang bumalik si Fabiola sa gate. Sa halip na pumasok ng may dangal, binitbit niya ang kanyang maleta ng may kasamang pag-arte ng matinding pagod at kawalan ng pag-asa. Tuluyan na niyang binuksan ang pinto ng mansyon, at doon ay sinalubong siya ng nagtatakang mukha ni Doña Remedios. Fabiola? Akala ko ba sa susunod na buwan pa ang balik mo? Bakit ganyan ang itsura mo? Nasaan ang mga pasalubong namin? Nasaan ang mga balikbayan box? Sunod-sunod ang tanong ng matanda, ngunit ang kanyang mga mata ay hindi sa mukha ni Fabiola nakatingin, kundi sa mga kamay nito na walang bitbit na kahit anong mamahalin. Lumabas din si Dante mula sa itaas. Nagmamadaling nag-ayos ng kanyang polo. Han? Bakit hindi ka man lang nag-text? Surprise ba ito? Wait, bakit parang wala kang dalang kahit ano? Tumingin si Fabiola sa kanyang asawa. Ang mukhang iyon, na dati niyang hinahagkan sa bawat video call,
ay tila naging isang nakakapangilabot na imahe ng kataksilan. Dante? Wala na. Nawala ang lahat. Biglang natigilan ng mag-ina. Anong ibig mong sabihin na wala na? Tanong ni Doña Remedios, ang boses ay nagsisimula ng tumalem. Na-terminate ako sa trabaho. May nangyaring aberya sa kumpanya at pinauwi kaming lahat. Wala silang ibinigay na settlement pay. Na-blacklist din ako, kaya hindi na ako makakabalik sa Dubai kahit kailan. Pagsisinungaling ni Fabiola. Pinilit niyang magmukhang miserable, hinayaan niyang gumuho ang kanyang balikat. Ang huling perang ipinadala ko noong nakaraang linggo, yun na ang huling sentimong meron ako. Kahit ang mga gamit ko ron, na-confiscate dahil sa utang ng kumpanya. Ang katahimikan sa loob ng sala ay naging kasing bigat ng tingga. Ang ngiti sa mga labi ni Dante ay unti-unting naging isang pilit na ngisi, habang si Doña Remedios naman ay tila biglang naging estatwa ng galit. Wala kang dalang pera? Kahit pang allowance namin para sa susunod na buwan, wala? Tanong ni Dante. Ang kanyang boses ay wala ng bakas ng paglalambing. Fabiola, paano ang mga bayarin natin dito? Paano ang maintenance ng kotse? Ang plano nating bakasyon ni Mama sa Boracay? I'm sorry, Dante. Wala ako magagawa. Ang mahalaga ay nakauwi ako ng ligtas, di ba? Magkakasama na tayo ngayon. Wika ni Fabiola habang pilit na humahakbang palapit sa asawa para yakapin ito. Ngunit bago pa man siya makalapit, dahan-dahang umatras si Dante. Magkakasama? Fabiola, paano tayo mabubuhay kung palamunin ka na rin dito? Hindi mo ba alam na umaasa kami sa'yo? Sumabat si Doña Remedios. Ang kanyang muka ay puno ng panghahamak. Kaya pala wala kang dalang bibingka o kahit anong tsokolate man lang? Isang malaking malas ka pala. 3 taon ka sa Dubai, tapos uuwi kang butas ang bulsa? Anong klaseng anak at asawa ka? Pero ma, ako ang napatayan ng bahay na ito. Ang bawat hollow block nito galing sa dugo at pawis ko. Pagpapaalala ni Fabiola, ang boses ay nanginginig sa tunay na sakit na nararamdaman. At utang na loob mo sa amin na tinanggap ka namin sa pamilyang ito, sigaw ni Doña Remedios. Kung wala kang maibibigay na pera, huwag kang umasang ita. Trato ka naming reyna rito. Dante, pumasok ka na sa loob. Sumasakit ang ulo ko sa babaeng ito. Tinalikuran siya ni Dante nang walang pag-aalinlangan. Ang asawang nangako ng pagmamahal hanggang kamatayan ay hindi man lamang nagtanong kung kumain na ba siya o kung kumusta ang biyahe niya. Nanatiling nakatayo si Fabiola sa gitna ng sala, mag-isa sa ilalim ng engrandeng chandelier na siya rin ang bumili. Narinig niya ang bulungan ng dalawa sa kusina. Dante, paano na si Bella? Paano natin siya itatago kung nandito na ang walang silbing asawa mo? Bulong ni Doña Remedios. Hayaan mo, ma. Hahanap ako ng paraan. Kung hindi siya makakapagbigay ng pera, gagawin ko siyang katulong dito sa bahay para hindi sayang ang kinakain niya. At tungkol kay Bella, mas lalong kailangan nating mapabilis ang pagkuha ng titulo ng lupa sa pangalan ko. Sa dilim ng pasilyo, mahigpit na napakapit si Fabiola sa kanyang maleta. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa puot habang nakatingin sa pinto ng kusina. Ngayon, kumpirmado na ang lahat. Ang bawat dolyar, bawat sakripisyo at bawat taon ng pagkakalayo ay itinapon lamang nila sa basura. Nay, wag po. Kakainin ko na po ang kanin. Wag niyo po akong sasaktan, parang awa niyo na. Ang boses na iyon, na dati ay puno ng tamis at kalinga, ngayon ay isa ng nanginginig na pagsamo ng isang taong durog ang espiritu. Nakatayo si Fabiola sa dilim ng maliit na bodega sa likod ng kusina. Isang lugar na hindi man lang dapat tirhan ng tao, ngunit dito itinapon ang kanyang kaisa-isang ina. Ang hangin sa loob ay amoy amag at luma, malayo sa bango ng mga mamahaling pabango na ginagamit ni Doña Remedios sa itaas. Dahan-dahang lumapit si Fabiola. Ang kanyang bawat hakbang ay tila paglakad sa ibabaw ng mga bubong. Nakita niya ang kanyang ina, si Nanay Rosa, na nakabaloktot sa isang manipis na banig sa sahig. Ang liwanag mula sa buwan na dumadaan sa maliit na siwang ng bintana
ay nagpakita ng kanyang nangangayayat na pangangatawan. Nay! Nay, ako to! Si Fabiola po! Bulong niya. Ang kanyang boses ay halos maputol dahil sa luhang pilit niyang pinipigilan. Bahagyang gumalaw ang matanda. Ang kanyang mga mata, na tila nabalot na ng ulap dahil sa hindi na asikasong sakit na diabetes, ay pilit na idinilat. Sino yan, Ma'am Remedios? Tapos na po akong kumain, wag niya na po akong ikukulong sa dilim. Parang sinaksak ng libu-libong karayom ang dibdib ni Fabiola. Lumuhod siya sa malamig na semento at hinawakan ang mga kamay ng ina. Ang mga kamay na nagpalaki sa kanya, na ngayon ay tila tuyot na sanga at nanginginig sa takot. Hindi po si Remedios ito, Nay. Si Fabiola po ito, ang anak niyo. Nakauwi na po ako. Wika ni Fabiola habang iginigiya ang kamay ng ina sa kanyang muka. Nang maramdaman ni Nanay Rosa ang balat ng kanyang anak, ang kanyang buong katawan ay tila bumigay. Fabiola? Anak? Panaginip pa ito? Akala ko ay nakalimutan mo na ako. Sabi ni Remedios, ayaw mo na raw tumawag dahil ikinahiiya mo na ang isang katulton na tulad ko. Hindi totoo yan, Nay. Gabi-gabi akong tumatawag, gabi-gabi akong napapadala ng mensahe. Angel ni Fabiola sa gitna ng pagngangalit ng kanyang ngipin. Ang bawat sentimong ipinadala ko para sa inyo iyon, para sa gamot nyo, para sa pagkain nyo. Wala silang ibinibigay sa akin, anak. Minsan lang ako pakainin at madalas ay ang mga tirang pagkain na lang na malapit ng mapanis. Hikbi ng matanda habang yakap-yakap ang anak. Ang aking mga gamot, matagal na nilang itinigil ang pagbili. Sabi nila, sayang lang daw ang pera dahil mamamatay din naman daw ako. Hinaplos ni Fabiola ang likod ng ina. Ngunit ang kanyang mga mata ay nakatuon sa isang lumang kahon ng sapatos sa ilalim ng maliit na lamesa. Binuksan niya ito at doon ay tumambad ang isang bagay na mas lalong nagpaningas sa kanyang pot. Ang mga sulat niya. 12 ng mga sulat na may kalakip na mga litrato ng kanyang buhay sa Dubai, mga sulat na punong-puno ng pagmamahal at pangako, ay naroon lahat. Ang ilan ay punit-punit, ang ilan ay hindi man lang nabuksan, at ang ilan ay may bakas pa ng putik. Itinago ng pamilya Alcantara ang bawat salita ng pag-asa na ipinadala niya para sa kanyang ina. Pinutol nila ang tanging ugnayan na nagpapanatili sa katinuan ni Nanay Rosa para lamang magmukhang masama si Fabiola. Ginamit nila ang aking pananahimik para saktan ka, bulong ni Fabiola sa hangin. Ang kanyang pagkatao ay tila nahati sa dalawa. Ang anak na gustong umiyak sa kandungan ng ina at ang babaeng handang sumunog sa buong mansyon na ito para sa katarungan. Kinuha ni Fabiola ang isang basong tubig sa tabi. Ngunit nang mapansin niyang may mga langgam at dumi na ito, agad niyang itinigil ang pagpapainom sa ina. Ang bawat detalye ng paghihirap ni Nanay Rosa ay tila isang dokumentaryo ng kalupitan na pinundohan ng sarili niyang pera. Nay, makinig kayo sa akin. Wika ni Fabiola habang tinititigan ang mga bulag na mata ng ina. Kailangan nating magtiis ng kaunti pa. Hindi tayo pwedeng umalis ngayon ng ganoon na lang. Gusto kong makita nilang bumagsak ang lahat ng ipinagmamalaki nila. Pero ipinapangako ko sa inyo, hinding-hindi na nila kayo masasaktan uli habang narito ako. Huwag ka nang lumaban, anak. Baka saktan ka rin nila. Babala ni Nanay Rosa. Ang takot ay nakatanim na sa kanyang sistema. Ngumiti si Fabiola, isang ngiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Hindi nila ako masasaktan, Nay. Dahil sa pagkakataong ito, ako na ang may hawak sa leeg nila. Hindi nila alam na ang taong inaakala nilang palamunin ay ang siya palang wawasak sa kanilang lahat. Narinig niya ang bahagyang kalansing ng susi mula sa pintuan ng kusina. Mabilis na hinalikan ni Fabiola ang nonang ina at muling nagtago sa likod ng mga lumang kagamitan. Pumasok si Doña Remedios, may hawak na flashlight at isang platong may isang pirasong tinapay na matigas na. Rosa, gising! Huwag kang magkunwaring natutulog. Kunin mo itong tinapay at huwag kang magkakamaling humingi ng tubig kay Dante bukas. Masyado siyang abala sa pag-aasika, so sa asawa mong walang kwenta. Maangas na utos ni Remedios. Mula sa dilim, pinanood ni Fabiola ang bawat galaw ng kanyang biyenan.
Nakita niya kung paano sipain ng matanda ang paanan ng banig ng kanyang ina. Ang bawat galaw ni Remedios ay tila isang lagari na unti-unting pumuputol sa huling hibla ng pasensya ni Fabiola. Nang lumabas si Remedios, naiwan si Fabiola na nakakuyom ang mga palad hanggang sa bumaon ang kanyang mga kuko sa kanyang balat. Alam niya ngayon ang kailangan niyang gawin. Hindi lang ito tungkol sa pera. Tungkol ito sa buhay na ninakaw nila mula sa kanyang ina. Isang tanong ang nanatiling nakabitin sa malamig na bodega. Sapat ba ang paghingi ng tawad para sa 3 taon ng impyer nung dinanas ng isang inang walang kalaban-laban? Ang bawat patak ng pawis ko sa disyerto ay naging ginto sa kanilang mga kamay. Ngunit ang gintong yon ang naging tanikala na pumatay sa kaluluwa ng aking ina. Ito ang tanging naiisip ni Fabiola habang nakatayo siya sa ilalim ng isang matandang puno ng mangga sa dulo ng kanilang kalsada. Madilim ang paligid at tanging ang liwanag ng buwan ang nagsisilbing gabay niya. Hindi siya makapaniwala na ang bahay na itinuturing niyang pangarap ay naging kuta ng mga demonyo. Ang kanyang puso ay tila isang tuyong dahon na handang mag-apoy sa kaunting pagkiskis ng galit. Isang itim na sasakyan ang dahan-dahang huminto sa kanyang tapat. Hindi ito gumawa ng malakas na ingay, kundi isang banayad na paghinto na tila alam ang bigat ng dinadala ni Fabiola. Bumukas ang pinto at lumabas si Gabriel. Ang kanyang mukha ay bakas ng pag-aalala. Ang kanyang mga mata ay tila naghahanap ng kasagutan sa muling pagkikita nilang ito pagkalipas ng maraming taon. Fabiola, pumasok ka sa loob. Lalamigin ka rito. Malumanay na utos ni Gabriel. Ang kanyang boses ay may awtoridad ngunit puno ng malasakit. Nang makaupo na sila sa loob ng sasakyan, ang katahimikan ay binalot ng amoy ng leather at ng malamig na hangin mula sa aircon. Ramdam ni Fabiola ang kaligtasan sa piling ng lalaking ito, ang kaisa-isang tao na hindi humingi ng kahit ano sa kanya nung siya ay nasa Dubai pa. Gabriel, nakita ko na ang lahat. Ang aking ina, pinapakain nila ng panis na kanin. Ang aking asawa, may ibang babae na sa aming kama, panimula ni Fabiola. Ang kanyang boses ay hindi nanginginig. Ito ay malamig at matalim. Isang senyales na ang sakit ay naging determinasyon na. Huminga ng malalim si Gabriel at kumuha ng isang envelope mula sa kanyang bag. Inasahan ko na ito, Fabiola. Nung nagsimula kang magpadala ng malalaking halaga para sa lupa at bahay, sinabihan kita na mag-ingat. Pero huli na ang lahat para sa pagsisisi. Ang kailangan natin na yon ay aksyon. Anong ibig mong sabihin? Tanong ni Fabiola habang nakatitig sa envelope. Binuksan ko ang record ng titulo ng inyong lupa sa Registry of Deeds. Dante tried to transfer the title solely to his name several months ago. Ginamit niya ang isang forged special power of attorney. Pinalabas niyang pumapayag ka na ilipat ang ari-arian sa kanya habang nasa ibang bansa ka. Paliwanag ni Gabriel. Napahawak si Fabiola sa kanyang dibdib. Nagawa niya yon? Ninakaw niya pati ang titulo ng bahay? Muntik na siyang magtagumpay, Fabiola. Ngunit dahil sa isang maliit na technicality sa pirma mo, na-hold ang proseso. At may mas malala pa rito. Pagpapatuloy ni Gabriel habang inilalabas ang ilang mga dokumento. Dante has multiple loans from informal lenders. Ginamit niyang collateral ang bahay niyo. Ang utang niya ay umabot na sa milyon-milyon. Kung hindi tayo kikilos, ang bahay na pinaghirapan mo ay kukunin ng mga loan sharks sa loob ng 3 buwan. Tila gumuho ang mundo ni Fabiola sa narinig. Hindi lang pala siya pinagtaksilan sa pag-ibig, kundi pati sa kabuhayan na dapat ay para sa kinabukasan nila ni Nanay Rosa. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa matinding pot. Bakit, Gabriel? Bakit kailangan nilang gawin ito? Ibinigay ko ang lahat, lahat! Ang niya, ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa dilim. Dahil ang kasakiman ay walang hangganan, Fabiola. Pero huwag kang mag-alala. Bilang abogado mo at bilang kaibigan, hinding-hindi ko hahayiang manalo ang mga Alcantara. Pero kailangan nating maglaro ng maingat. Huwag mong ipapaalam na alam mo na ang tungkol sa titulo.
Hayaan mo silang mag-isip na ikaw pa rin ang stupid OFW na madaling utin. Tumingin si Fabiola sa labas ng bintana, sa direksyon ng kanilang mansyon. Gusto kong maranasan nila ang mawala ng lahat, Gabriel. Gusto kong makita si Dante at si Remedios na nagmamakaawa para sa isang pirasong tinapay, gaya ng ginawa nila sa aking ina. Gagawin natin yan, Fabiola. Step by step. Sisimulan natin sa pag-revoke ng lahat ng access nila sa accounts mo. Pero kailangan mo munang magtiis sa loob ng bahay na yon. Kaya mo ba? Tumango si Fabiola ng dahan-dahan. Kaya ko. Para kay nanay, kakayanin ko ang bawat pang-iinsulto nila. Pero sa bawat sampal nila sa akin, isang latay ang ibabalik ko sa kanila pagdating ng tamang panahon. Bago lumabas ng sasakyan si Fabiola, hinawakan ni Gabriel ang kanyang kamay. Isang haplos na puno ng pangako. Hindi ka na nag-iisa ngayon, Fabiola. Hinding-hindi ko hahayaang masaktan kanilang muli. Pagbalik ni Fabiola sa mansyon, dahan-dahan siyang pumasok sa main door. Ang tunog ng kanyang mga yabag sa marpol na sahig ay tila isang babala na hindi naririnig ng mga nakatira roon. Sa gitna ng dilim, nakita niya si Dante na nakaupo sa sala, umiinom ng alak habang nakatitig sa kanyang laptop. Oh, nandyan ka na pala. Saan ka galing? Akala ko ba wala kang pera? Bakit nakalabas ka pa? Tanong ni Dante nang hindi man lang tumitingin sa kanya. Ang kanyang boses ay puno ng pagkairita. Naglakad-lakad lang ako, Dante. Naghahanap ng trabaho. Baka sakaling may matanggap na labandera o katulton para lang may maipakain ako kay nanay. Sagot ni Fabiola sa isang mahinang boses. Pilit na itinatago ang nag-aapoy na galit sa loob. Tumawa si Dante, isagtawang nakakaulol. Labandera? Bagay nga sa'yo yan. Mukha ka na kasing losyang mula nang dumating ka. Sige, maglaba ka na lang para may silbi ka rito. Hindi sumagot si Fabiola. Dahan-dahan siyang umakyat sa hagdan, bawat baitang ay tila paghahanda sa isang malaking digmaan. Ngunit bago siya makarating sa itaas, narinig niya ang boses ni Doña Remedios mula sa pasilyo. Dante! May tumatawag sa telpono. Ang loan shark na si Mr. Tan. Sinasabing kailangan na raw nating bayaran ng interes para sa buwan na ito o kukunin na nila ang kotse. Natigilan si Dante. Ang kanyang muka ay biglang namutla. Tumingin siya sa itaas at nakitang nakatayo roon si Fabiola, nakatingin sa kanya ng diretsyo. Ano yun, Dante? May problema ba? Tanong ni Fabiola na may halong mapait ng ngiti na hindi napansin ng kanyang asawa sa dilim. Wala! Pumatsaso ka na sa kwarto. Huwag kang makialam sa usapan ng matatanda. Sigaw ni Dante. Pumasok si Fabiola sa kanyang silid at isinara ang pinto. Humilig siya sa likod nito at huminga ng malalim. Ang digmaan ay nagsisimula na at sa pagkakataong ito, hindi lang siya ang biktima. Siya na ang magiging hatol. Dante, honey, bakit amoy mumurahing sabon ang bahay na ito? Pakisabi naman sa katulong niyo na dagdagan ng air freshener, hindi ako makahinga ng maayos. Ang boses na iyon, na kasing talim ng labaha at kasing pait ng lason, ay nagmula sa pintuan ng mansyon. Nakatayo si Fabiola sa dulo ng hagdan, hawak ang basahan na ginamit niya sa paglilinis ng mga bintana. Ang kanyang mga kamay ay kulubot pa sa tubig, ngunit ang mas masakit ay ang makita ang babaeng pumasok sa kanyang pamamahay. Na tila ba ito ang nagmamay-ari ng bawat sulok ng gusaling ito? Ito si Bella, ang babaeng narinig niya sa silid ni Dante. Ang babaeng nakasuot na yon ng isang silk na dress na kulay pula na tila ba sinasadya niyang ipangalandakan ang kanyang mapuputing balat sa harap ni Fabiola. Ngunit ang mas lalong nagpabilis sa tibok ng puso ni Fabiola ay ang kwintas na suot nito. Ang gintong locket na may inisyal na F. Yon ang huling regalong binili ni Fabiola para sa kanyang sarili bago siya umuwi, bilang simbolo ng kanyang tagumpay. Bella, nandyan ka na pala? Don't mind the smell. Baka galing lang yan sa mga lumang gamit na nililinis ni Fabiola. Masiglang bati ni Dante habang bumababa ng hagdan. Agad niyang hinalikan si Bella sa pisngi sa harap mismo ng kanyang asawa. Fabiola, siya si Bella. Business partner ko siya sa bago nating investment. Dito muna siya titira sa guest room para mas mapabilis ang trabaho namin. Business partner. Isang napakababaw na pagsisinungaling na
Tila ba itinuturing silang mga mangmang ni Dante? Business partner? Sa kwarto niyo ba ginagawa ang business niyo, Dante? Ang tanong na yun ay muntik nang lumabas sa mga labi ni Fabiola. Ngunit mabilis niyang kinagat ang kanyang dila hanggang sa malasa niya ang dugo. Hindi pa oras. Nice to meet you, Fabiola. Balita ko, galing ka sa Dubai? Sayang naman at na-fire ka. Pero huwag kang mag-alala, tutulungan ka naming makabangon dito. Pwede kang magsimula sa pag-aayos ng mga maleta ko sa itaas. Wika ni Bella na may kasamang nakakalokong ngiti. Hindi sumagot si Fabiola. Tiningnan niya si Doña Remedios na lumabas din mula sa kusina, suot ang kanyang pinakamagandang abaniko. Remedios, iha! Mabuti at dumating ka na. Dante, ihanda mo na ang mesa. Nagpaluto ako ng espesyal na putahe para sa bisita natin. Fabiola, ano pang tinatayo-tayo mo riyan? Kunin mo ang mga gamit ni Bella at dalhin sa itaas. At siguraduhin mong malinis ang kwarto niya, masilan ang batang ito. Ang bawat utos ay tila isang sampal ng katotohanan sa mukha ni Fabiola. Siya ang nagpadala ng pera para sa pagkain, siya ang nagbayad para sa kuryenteng nagpapalamig sa kanila. Ngunit ngayon, siya ang tratong estrangero sa sarili niyang tahanan. Dahan-dahang kinuha ni Fabiola ang mga maleta ni Bella. Ang bigat nito ay tila kasing bigat ng kanyang nararamdamang puot. Habang papaakyat siya, narinig niya ang tawanan ng tatlo sa ibaba. Ang bawat halakhak ni Bella ay tila mga pako na ibinabaon sa kanyang dignidad. Pagdating ng tanghalian, sa pilitang pinagsilbi ni Doña Remedios si Fabiola sa hapagkainan. Fabiola, kumuha ka pa ng mainit na tubig. Gusto ni Bella ng kape pagkatapos kumain. Utos ng matanda. Habang naglalakad si Fabiola bit-bit ang isang pitsel ng mainit na tubig, biglang lumabas si Nanay Rosa mula sa likod ng kusina. Ang matanda ay tila naliligaw. Ang kanyang mga kamay ay nakapa sa hangin dahil sa labis na kalabuan ng paningin. Fabiola? Anak, nasaan ka? Nagugutom na ako. Sino ba itong matandang ito? Dante, bakit hinahayaan niyo itong gumala rito? Nakakadiri naman, baka may sakit yan. Sigaw ni Bella habang nagtatakit ng ilong. Nay, pumasok na po kayo sa loob. Mabilis na pag-alalay ni Fabiola sa ina. Ngunit bago pa man niya madala ang ina palayo, sinadya ni Bella na iunat ang kanyang paa. Ang pagkadulas ni Fabiola ay nagresulta sa pagtalsik ng pitchel ng mainit na tubig. Ang mainit na likido ay hindi tumama kay Bella, kundi sa braso ni Nanay Rosa. Isang mahinang ungol ng sakit ang lumabas sa bibig ng matanda. Aray, ang init. Fabiola? Nay! Sigaw ni Fabiola habang mabilis na tinitingnan ang namumulang balat ng ina. My God, Fabiola! Ang tanga-tanga mo naman! Tingnan mo, natashi ka ng sapatos ko. Ang mahal-mahal nito. Gali pa itong Italy. Bulyaw ni Bella sa halip na humingi ng paumanhin. Lumapit si Dante at sa halip na tulungan ang biyenan, ay agad na kumuha ng tissue para punasan ang sapatos ni Bella. Fabiola, ano ba? Mag-ingat ka nga. Kita mo may bisita tayo. Gumagawa ka ng eksena. Dante, ang nanay ko, napasuhan siya. Wika ni Fabiola. Ang kanyang boses ay nanginginig na sa galit na pilit niyang sinusupil. Kasalanan niya yan. Bakit pa kasi siya labas ng labas? Remedios, sabihan mo nga itong katultol mo na turuan ng leksyon ang nanay niya. Sigaw ni Doña Remedios habang abala sa pagkain. Nakatayo si Fabiola sa gitna ng hapagkainan. Hawak ang nanginginig na ina. Tumingin siya kay Bella na ngayon ay nakangisi habang tinititigan siya mula ulo hanggang paa. Tumingin siya kay Dante, ang lalaking nanghako sa kanya ng proteksyon, na ngayon ay mas inuuna ang sapatos ng ibang babae. Ang bawat hibla ng pagkatao ni Fabiola ay tila handa ng sumabog. Ang sakit na naramdaman ni Nanay Rosa sa kanyang braso ay walang-wala sa sakit na nararamdaman ni Fabiola sa kanyang puso. Ngunit sa gitna ng kaguluhang ito, isang malamig na kaisipan ang namuo sa kanyang isipan. Hindi niyo lang ako hinahamak. Sinasaktan niyo ang kaisa-isang dahilan kung bakit ako nabubuhay. Pasensya na, Bella. Madiing wika ni Fabiola. Ang kanyang mga mata ay nakatitig ng diretsyo sa mga mata ng kabit. Hayaan mo,
Lilinisin ko ang dumi, lahat ng dumi sa bahay na ito. Sisiguraduhin ko mawawala. Dapat lang! Ngayon, lumuhod ka riyan at punasan mo ang sahig. At pagkatapos, humihi ka ng tawad kay Bella dahil sa abalang ginawa mo. Utos ni Dante na may kasamang pagturo sa sahig. Natigilan ang lahat. Ang katahimikan sa loob ng silid ay naging kasing bigat ng isang paparating na bagyo. Isang tanong ang nanatiling nakabitin sa hangin, kasabay ng bawat patak ng luha ni Nanay Rosa na bumabagsak sa sahig. Luluhod ba ang babaeng nagpatayo ng mansyong ito sa harap ng babaeng nagnanakaw ng kanyang buhay? O ito na ang huling sandali na hahayaan ni Fabiola na tapakan ang kanyang danggal? Hindi na sapat ang pagiging katulong mo rito, Fabiola. Palamunin ka na. Palamunin pa ang nanay mong bulag, layas. Hindi kami nagpapatuloy ng mga walang silbi sa bahay na ito. Ang mga salitang iyon ni Doña Remedios ay mas masakit pa kaysa sa anumang sampal na natanggap ni Fabiola sa buong buhay niya. Nakaluhod pa rin si Fabiola sa sahig ng kusina. Dahan-dahang pinupunasan ng basa tila ang namumulang braso ni Nanay Rosa, na kanina lang ay napasuhan ng mainit na tubig. Sa gitna ng kanyang pag-aalaga sa ina, ang utos ng pagpapaalis ay tila isang hatol ng kamatayan na iginawad sa kanila sa gitna ng gabi. Dahan-dahang nag-angat ng tingin si Fabiola. Nakita niya si Dante na nakatayo sa tabi ng kanyang ina, umiiwas ng tingin. Habang si Bella ay nakasandal sa hamba ng pinto, may hawak na baso ng wine at isang mapang-uyam na niti sa mga labi. Ang mansyong itinayo ni Fabiola mula sa kanyang dugo at pawis ay tila naging isang malaking halimaw na handa na silang iluwa. Dante, gabi na. Maulan sa labas. Saan mo kami dadali ni nanay? Ang tanong ni Fabiola. Ang boses ay nanginginig sa pagitan ng pakiusap at matinding galit. Han, intindihin mo naman ako. Sabi ni Mama masyado na tayong nagigipit sa budget. Wala ka namang dalang pera mula sa Dubai? Paano tayo kakain kung apat tayong palamunin dito? Sagot ni Dante. Ang kanyang boses ay malamig at walang pakialam. Siguro ay mas mabuti kung humanap muna kayo na matutuluyan sa mga kamag-anak nyo. Pansamantala lang naman. Pansamantala. Isang salitang alam ni Fabiola na kailanman ay hindi magkakaroon ng katapusan. Tumingin siya sa kanyang ina na ngayon ay tahimik na lumuluha, nakakapit na mahigpit sa kanyang laylayan. Ang bawat hibla ng pag-asa ni Fabiola ay tila pinutol ng isang matalim na gunting. Hindi na sumagot si Fabiola. Tumayo siya ng may dignidad, kahit na ang kanyang mga tuhod ay nanginginig sa panghihina. Pumasok siya sa maliit na bodega at kinuha ang lumang maleta na hindi pa man lang niya na iaayos ng husto mula nang dumating siya. Wala siyang kinuha para sa sarili niya. Tanging ang ilang pirasong damit ni Nanay Rosa at ang mga lumang sulat na itinago ng mga alkantara ang kanyang isinalba. Bilisan mo, Fabiola! Naghihintay ang driver para ihatid kayo sa kanto. Ayak kong mabasa ang sahig ng sala kapag dumaan kayo, sigaw ni Doña Remedios mula sa itaas ng hagdan. Bit-bit ang maleta sa isang kamay at ang kabilang kamay ay nakayapos sa baywang ng kanyang ina. Dahan-dahang lumabas si Fabiola sa pinto ng mansyon. Sa bawat hakbang nila palabas, ang bawat alaala ng kanyang pagsasakripisyo sa ibang bansa ay tila sumasabay sa pagbagsak ng malakas na ulan. Paglabas nila sa gate, sinalubong sila ng hagupit ng hangin at ng malamig na patak ng ulan na tila mga karayom na tumutusok sa kanilang balat. Ang lupa ay naging putikan at sa bawat hakbang ni Nanay Rosa, ramdam ni Fabiola ang pangangatog ng katawan ng matanda. Anak, malamig. Saan tayo pupunta? Bulong ni Nanay Rosa. Ang boses ay halos lunurin ng tunog ng ulan na bumabagsak sa mga bubong ng kalapit na bahay. Huwag kayo mag-alala, Nay. Narito ako. Hindi ko kayo pababayaan. Sagot ni Fabiola. Kahit na sa loob niya ay hindi rin niya alam kung saan sila kukuha ng masisilungan. Pinasa ni Fabiola ang kanyang ina sa kanyang likuran nang maramdaman niyang hindi na kaya ng matanda ang maglakad. Ang bigat ng kanyang ina ay walang-wala sa bigat ng sakit na dinadala niya sa kanyang dibdib. Sa gitna ng dilim at ng malakas na ulan, naglalakad sila sa gilid ng kalsada, basang-basa at walang patutumuhan. Ang bawat sasaking dumadaan
ay nagwiwisik ng maruming tubig sa kanila. Ngunit hindi man lang humihinto ang mga ito. Naramdaman ni Fabiola ang pag-agos ng mainit na luha sa kanyang mga pisingi, sumasabay sa malamig na tubig ulan. Ang kanyang lalamunan ay nanunuyo, at ang bawat hininga niya ay tila isang pagsusumamo sa langit. Ito na ba ang katapusan ng lahat ng aking pinag-irapan? Bakit kung sino pa ang mga taong minahal ko ng buong puso, sila pa ang may kakayang itapon ako sa putikan na tila ba wala akong halaga? Sa dulo ng kalsada, nang tila wala na siyang lakas para humakbang pa, isang pares ng nakakasilaw na liwanag mula sa isang sasakyan ang dahan-dahang huminto sa kanilang harapan. Ang tubig mula sa gulong ng sasakyan ay marahang tumalsik, at ang katahimikan ng gabi ay binalot ng marahang tunog ng makina. Bumukas ang pinto ng sasakyan. At sa gitna ng ulan, lumabas ang isang lalaking may hawak na payong. Ang kanyang mga hakbang ay mabilis at puno ng pag-aalala. Nang makalapit siya, ang liwanag mula sa sasakyan ay nagpakita sa kanyang muka. "Fabiola! Panginoon ko! Anong ginawa nila sa inyo?" Ito si Gabriel. Ang kanyang mga mata ay puno ng matinding galit at habag-habang tinititigan ang basang-basang anyo ni Fabiola at ng kanyang ina. Agad niyang kinuha ang maleta mula sa kamay ni Fabiola at inalalayan ang dalawa patungo sa loob ng kanyang sasakyan. Nang makaupo na si Fabiola sa loob, ang init mula sa heater ng sasakyan ay unti-unting gumagapang sa kanyang naninigas na katawan. Tiningnan niya ang kanyang ina na ngayon ay nakabalot na sa isang makapal na jacket na ibinigay ni Gabriel. "Salamat, Gabriel. Salamat," bulong ni Fabiola. Ang kanyang boses ay tuluyan ng binitawan ng kanyang lakas. "Huwag kang magpasalamat, Fabiola. Dapat ay matagal ko na kayong kinuha roon." Madiing wika ni Gabriel habang mahigpit na nakahawak sa manibela. "Tandaan mo ang gabing ito, Fabiola. Ang ulan na ito ang maghuhugas sa lahat ng iyong kahinaan. Bukas magsisimula ang paniningil." Tumingin si Fabiola sa bintana, sa direksyon ng mansyon na unti-unting lumalayo sa kanilang paningin. Ang kanyang mga mata ay hindi nakakikitaan ng luha, kundi ng isang malamig at matalim na determinasyon. Tapos na ang oras ng pag-iyak. Kung itinapon nila ako sa ulan para mamatay, sisiguraduhin kong sa susunod na pagkikita namin, sila naman ang malulunod sa sarili nilang mga kasalanan. Ang bawat latay sa iyong balat, Nay, ay isang utang na panininggilin ko ng may interes. Iyan ang tanging bulong ni Fabiola, habang dahan-dahan niyang pinupunasan ng malinis na bimpo ang nangangatog na katawan ng kanyang ina. Nasa loob sila ng isang maliit, ngunit napakalinis na apartment na ipinahiram ni Gabriel. Ang amoy ng antiseptic at ang mabangong usok mula sa mainit na sopas na nasa mesa ay malayo sa amoy ng amag at panis na patkaing nakasanayan ni Nanay Rosa sa mansyon ng mga Alcantara. Ngunit sa kabila ng kagaanan ng paligid, ang bawat hapdi na nararamdaman ni Nanay Rosa sa kanyang braso ay tila direktang dumadaloy sa puso ni Fabiola. Kitang-kita sa ilalim ng maliwanag na bumbilya ang tunay na kalagayan ng matanda, ang mga pasa sa braso, ang pamumutla ng labi, at ang takot na hindi maalis-alis sa mga mata nito kahit nasa ligtas na silang lugar. "Anak, baka dumating sila. Baka magalit si Remedios dahil ginagamit natin ang ganitong kagandang kumot." Nangangatal na wika ni Nanay Rosa. Ang kanyang mga daliri ay mahigpit na nakakapit sa laylayan ng damit ni Fabiola. "Wala na sila rito, Nay. Hindi na nila kayo masasaktan. Dito, kayo ang reyna. Walang sisigaw sa inyo, walang magpapakain sa inyo ng basura," sagot ni Fabiola. Pinilit niyang pakalmahin ang kanyang boses, kahit na ang totoo ay gusto niyang sumabog sa galit. Dahan-dahang uminom ng sopas ang matanda. Ang bawat higop nito ay tila unti-unting nagbabalik ng kulay sa kanyang mga pisngi. Pinanood siya ni Fabiola ng may halong pait at pag-asa. Napagtanto niya na ang tunay na tagumpay ay hindi lang ang pagkakaroon ng pera, kundi ang makitang muli ang kanyang inang kumakain ng may danggal. Lumabas si Fabiola sa maliit na sala kung saan naghihintay si Gabriel. Ang abogado ay abala sa pag-aayos ng ilang mga dokumento sa ilalim ng malamig na liwanag ng lamp. Nang marinig ang mga yabag ni Fabiola, agad siyang nag-angat ng tingin. "Kumusta ang nanay mo?" tanong ni Gabriel. Tumayo siya at kumuha ng isang basong tubig para kay Fabiola.
Nakakain na siya ng maayos, Gabriel. Pero ang takot niya, tila nakabaon na sa buto niya. Sagot ni Fabiola habang nakatitig sa kawalan. Salamat sa lahat ng ito. Hindi ko alam kung nasaan na kami ngayon kung hindi ka dumating. Fabiola, listen to me. Seryosong wika ni Gabriel habang inilalapag ang isang folder sa harap ng babae. Hindi tayo pwedeng manatili lang sa pagtatago. Dante and his mother think they've won. Nakita ko ang post ni Bella sa social media kanina. Nagpa-party sila sa mansyon mo habang ikaw ay nasa ulan. They are liquidating your assets, Fabiola. Dante is trying to sell your car. Napakuyom ang mga palad ni Fabiola. Ang bawat salita ni Gabriel ay tila pagbuhos ng gasolina sa naglalagablab na apoy sa kanyang dibdib. Ano kailangan kong gawin, Gabriel? Sabihin mo sa akin, gagawin ko ang lahat. I have already filed a petition for injunction para mapigilan ang anumang bentahan ng ari-arian. Pero kailangan natin ng matibay na ebidensya ng abusive elderly laban kay Remedios at estafa laban kay Dante. Ang video na nakuha mo sa phone mo ay malaking tulong. Pero kailangan nating masigurado na wala silang matatakbuhan, paliwanag ng abogado. I also hired a private investigator. We found out that the business partner Bella is actually a professional scammer. Marami na siyang nabiktima, at ngayon si Dante ang huthuta niya. Isang mapait na tawa ang lumabas sa mga labi ni Fabiola. Talaga? Ang magnanakaw? Ninanakawan din ng kapwa magnanakaw? Napakagandang karma niyan, Gabriel. But wait, there's more. Pagpapatuloy ni Gabriel, ang kanyang boses ay bumaba. May nakita kaming record na ang lahat ng loans ni Dante ay may pirma mo, or at least a very good forgery of your signature. He used you as a guarantor. Kung hindi natin mapapatunayan na forged ang mga ito, ikaw ang hahabulin ng mga pinagkakautangan niya kapag hindi siya nakabayad. Natigilan si Fabiola. Ang lamig na gumagapang sa kanyang likuran ay hindi dahil sa aircon, kundi dahil sa tindi ng kataksilan ng lalaking tinawag niyang asawa. Gusto niya akong ibaon sa utang habang siya ay nagsasaya sa pera ko? Ganun ba siya kadesperado? Desperado at tanga, Fabiola, and that's our advantage, wika ni Gabriel. Lumapit siya at marahang ipinatong ang kanyang kamay sa balikat ni Fabiola. Magsisimula na tayo bukas. Idedemanda natin sila. Kukunin nating muli ang mansyon. Pero sa ngayon, kailangan mo magpahinga. You need strength for the war ahead. Tumingin si Fabiola sa pintuan ng silid kung saan mahimbing nang natutulog ang kanyang ina. Ang kanyang muka na dati ay puno ng pagod at lungkot ay unti-unting nagbago. Ang kanyang mga mata ay naging kasing talim ng isang agila na handa nang sumunggab sa kanyang biktima. Hindi lang ito digmaan para sa mansyon, Gabriel. Madiing wika ni Fabiola. Ito ay digmaan para sa bawat luhang pumatak sa mga mata ng nanay ko. At sisiguraduhin kong sa bawat sentimos na ninakaw nila, 1 taon sa kulungan ang magiging kabayaran. Nang makaalis si Gabriel, naupo si Fabiola sa gilid ng bintana. Pinanood niya ang mga patak ng ulan na dahan-dahang tumitigil sa salamin. Ang katahimikan ng apartment ay binalot ng isang mabigat na tanong na tila sumasabay sa pintig ng kanyang puso. Handa na ba ang pamilya Alcantara sa bagyong paparating? O masyado silang naging kampante sa akalang ang isang martir na OFW ay habambuhay na mananatiling bulag sa katotohanan? Hindi sapat ang galit para wasakin ang isang kuta ng kasinungalingan. Kailangan ng katotohanan kasing pait ng lason upang tuluyan silang malunod. Maaga pa lamang ay gising na si Fabiola. Pinapanood niya ang mahimbing na tulog ni Nanay Rosa sa loob ng ligtas na silid ng apartment. Ang bawat paghinga ng matanda ay tila isang himig ng kapayapaan na matagal na nilang hindi narinig. Ngunit para kay Fabiola, ang bawat segundo ng katahimikan ay tila paghahanda para sa isang malaking unos. Ang marahang katok sa pintuwa ang nagpabalik sa kanyang diwa. Nang buksan niya ito, tumambad sa kanya ang mukha ni Marites, ang kanilang kapitbahay sa mansyon na dati ay iniiwasan niya dahil sa pagiging simosa nito. Ngunit sa pagkakataong ito, walang bakas ng panunukso sa mukha ni Marites, kundi isang matinding pag-aalala at tila may dalang mabigat na sikreto. Fabiola, pasensya na akong nestorbo kita. Hirap na hirap akong hanapin ang lugar na ito.
Buti na lang at nakita ko ang sasakyan ni Attorney Gabriel kahapon. Bulong ni Marites habang pilit na sumisilip sa loob. Pinatuloy ni Fabiola ang kapitbahay. Ano ang kailangan mo, Ate Marites? Kung tungkol ito sa mga Alcantara, wala na akong pakialam sa kanila. Iyon na nga ang problema, Fabiola. Hindi lang tungkol sa pag-alis mo ang nangyayari sa bahay na yon. Wika ni Marites habang inaayos ang kanyang pagkakahawak sa dalang supot ng mainit na pandesal. Alam mo ba kung saan talaga napupunta ang perang ipinapadala mo sa loob ng 3 taon? Hindi lang kay Dante, at lalong hindi sa gamot ng nanay mo. Natigil lang si Fabiola sa pagsasalin ng kape. Anong ibig mong sabihin? Si Doña Remedios. Gabi-gabi siyang wala sa bahay niyo, Fabiola. Akala mo ba ay nagsisimba siya o bumibisita sa mga kaibigan? Hindi. Paliwanag ni Marites. Ang kanyang boses ay bumaba na tila, natatakot na may makarinig. Dun siya, sa illegal gambling den sa kabilang barangay. Nalulon sa sugal ang biyanan mo. Ang bawat dolyar na pinaghirapan mo sa Dubai, itinaya niya sa baraha at sa mahjong. Parang gumuho ang kisame ng apartment sa narinig ni Fabiola. Ang bawat gabi na hindi siya natutulog sa Dubai para lang mag-overtime, ang bawat sakripisyo niya na huwag bumili ng bagong damit para may maipadala sa Pilipinas, lahat ng yon ay itinapon lang sa sugal ng babaeng nagpahirap sa kanyang ina. Kaya ba sila nagigipit sa pera? Kaya ba hindi nila mabilhan ng gamot si Nanay Rosa? Tanong ni Fabiola. Ang kanyang boses ay naging kasing lamig ng yelo. Higit pa roon, Fabiola? Pagpapatuloy ni Marites. Marami ng utang si Remedios sa mga loan shark. May mga gabi pa nga may mga lalaking pumupunta sa bahay niyo at nagbabanta. At alam mo ba kung ano ang ginagawa ni Remedios? Isinisigaw niya sa buong kalsada na darating na ang remittance ni Fabiola, mababayaran ko rin kayo. Ginawa kanilang garantiya sa kanilang mga bisyo. Naramdaman ni Fabiola ang panginginig ng kanyang mga kamay. Hindi lang siya ninakawan ng pera. Ginamit ang kanyang pangalan at ang kanyang dangal para pundohan ang isang kasalanang kailanman ay hindi niya ginawa. Ang bawat luhang pumatak sa mga mata ni Nanay Rosa habang nagugutom ito ay dahil mas mahalaga kay Remedios ang baraha kaysa sa buhay ng tao. At si Dante, alam ba niya ito? Tanong ni Fabiola. Alam niya, pero wala siyang magawa dahil si Remedios ang humahawak sa lahat ng pera mo noon. At ngayon nakasama na niya si Bella, mas lalong lumala. Ang narinig ko, si Bella pa ang nagtuturo kay Remedios ng mga bagong pasugalan para lalong malubog ang matanda. Dagdag ni Marites. Fabiola, maawa ka sa sarili mo. Huwag kang babalik doon. Pero kailangan mong malaman na may isang tao pang hinahanap si Remedios. Isang nagngangalang Mr. Tan. Siya ang pinakamalaking pinagkakautangan nila. At balita ko, ang mansyon mo ang balak nilang ibayad sa kanya. Pagkaalis ni Marites, nanatiling nakatayo si Fabiola sa gitna ng sala. Ang bawat impormasyong nakuha niya ay tila mga piraso ng puzzle na unti-unting nabubuo sa kanyang isipan. Ang kasakiman ni Dante at Remedios ay hindi lang basta kataksyelan. Ito ay isang malalim at madilim na hukay na sila mismo ang humukay. Kinuha ni Fabiola ang kanyang telepono at tinawagan si Gabriel. Gabriel, kailangan nating mapabilis ang pagbawi sa mansyon at may bago akong armas laban kay Remedios. Hindi lang siya mapang-abuso, isa rin siyang sugarol na nagnakaw ng kinabukasan ng sarili niyang pamilya. Anong plano mo, Fabiola? Tanong ni Gabriel mula sa kabilang linya. Hahayaan ko silang maglaro, Gabriel. Pero sa pagkakataong ito, ako na ang magbibigay ng baraha. Gusto ko makita kung paano itataya ni Remedios ang huli niyang alas bago ko tuluyang sunugin ang buong pasugalan nila. Ngunit sa gitna ng kanilang usapan, isang hindi pamilyar na numero ang tumawag sa cellphone ni Fabiola. Nang sagutin niya ito, isang baritono at malamig na boses ang narinig niya. Fabiola Alcantara? I am Mr. Tan. I believe your husband and mother-in-law owe me something very valuable. At dahil wala silang pambayad, ikaw ang kailangan kong kausapin. Magkita tayo. O baka gusto mong mahanap ko ang kinaroroonan ng iyong ina? Napahinto ang paghinga ni Fabiola. Ang bawat hibla ng kanyang pagkatao ay binalot ng takot at galit. Ang panganib ay hindi na lang nasa loob ng mansyon.
Ito ay nasa pintuan na nila. Ang bawat hininga mo ay utang sa akin. At ang bawat luhang pumatak sa mga mata ng nanay mo ay may katumbas na halagang hindi kayang bayaran ng kahit anong ginto. Ang mga salitang iyon ay paulit-ulit na umaalingaw sa isipan ni Fabiola habang nakatitig siya sa kanyang telepono na tila ba ito ay isang lason na kailangang itapon. Ang boses ni Mr. Tan ay kasing lamig ng semento sa sementeryo. Walang emosyon, walang awa, puro panganib lamang. Napatingin si Fabiola sa pintuan ng silid ni Nanay Rosa. Ang marahang paghilik ng matanda ay tila isang marupok na kuta na pilit niyang pinoprotektahan laban sa mga lubong naghihintay sa labas. "Gabriel," tawag ni Fabiola. Ang kanyang boses ay nanginginig, ngunit may bakas ng bakal. Tumawag si Mr. Tan, alam niya ang tungkol sa akin. Alam niya kung nasaan kami. Agad na tumayo si Gabriel mula sa kanyang kinaupuan. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa galit, ngunit ang kanyang pagkilos ay nananatiling kalmado at kalkulado. "Huwag kang matakot, Fabiola. Hindi ka na ang dating biktima na walang kalaban-laban. Hayaan mo akong humarap sa kanya. Ngunit kailangan nating mapabilis ang pagbawi sa lahat ng sayo bago pa nila tuluyang maibenta ang mansyon." Dinala ni Gabriel si Fabiola sa tanggapan ng Registry of Deeds kinabukasan. Ang bawat hakbang ni Fabiola sa loob ng gusaling yon ay tila pagbawi sa kanyang sariling pagkakakilanlan. Pinapanood niya ang bawat dokumentong inihahain ni Gabriel, ang pag-revoke sa Special Power of Attorney na ginamit ni Dante, ang Affidavit of Adverse Claim na magpapatigil sa anumang transaksyon sa titulo ng lupa, at ang mga ebidensya ng Pandara, yang ginawa ng kanyang asawa. "Ito na ang simula ng katapusan nila, Fabiola," bulong ni Gabriel habang naglalakad sila palabas. Ang sikat ng araw ay tila masakit sa mga mata ni Fabiola, ngunit ang init nito ay nagbibigay ng lakas sa kanyang nanghihinang kalooban. Habang nasa loob ng sasakyan, tumunog ang telepono ni Fabiola, isang mensahe mula kay Dante. "Fabiola, nasaan ka? Kailangan nating mag-usap. Nagkamali ako, nabigla lang ako nun. Bumalik ka na rito, kailangan ka ni Mama, may sakit siya." Isang mapait na tawa ang lumabas sa mga labi ni Fabiola. Ang marahang tunog ng pagpindot niya sa screen ay tila isang paghatol. Alam niyang nagsisinungaling si Dante. Alam niyang natatakot na ang asawa dahil nagsisimula ng bumagsak ang mga barahang itinayo nito. "Gusto niyang bumalik ako, Gabriel. Gagamitin na naman nila ang sakit ni Remedios para maawa ako," wika ni Fabiola. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa malayo. "Anong gagawin mo?" tanong ni Gabriel. "Haharapin ko sila. Pero hindi bilang ang asawang nagmamakaawa. Pupunta ako roon para bawiin ang susi ng aking tahanan," sagot ni Fabiola. "Pero bago yon, kailangan kong makita si Mr. Tan. Gusto kong malaman kung magkano ba talagang utang na ipinatong nila sa aking pangalan." Nang hapong iyon, sa isang tahimik na coffee shop, na malayo sa mata ng publiko, nagtagpo ang landas nina Fabiola at Mr. Tan. Ang lalaki ay nakasuot na mamahaling suit. Ang kanyang mga daliri ay may malalaking singsing na kumikinang sa bawat paggalaw niya. Walang imik na inilapag ni Gabriel ang kanyang calling card sa mesa. "Attorney Gabriel, kilala kita. Isang tapat na aso para sa isang api na kliyente," biro ni Mr. Tan. Ang kanyang boses ay tila pagkaskas ng bakal sa bato. "Hindi kami narito para sa iyong mga biro, Mr. Tan," madiing wika ni Gabriel. "Narito kami para sa settlement ng utang ni Dante Alcantara." Inilabas ni Mr. Tan ang isang folder. 5 milyong piso. Yan ang kabuuang utang, kasama ang interes. At ang titulo ng mansyon ang hawak ko. Kung hindi niya mababayaran sa loob ng 1 linggo, maghahanap na ako ng bagong titira doon. Tumingin ng diretso si Fabiola kay Mr. Tan. Sa pagkakataong ito, hindi siya yumuko. "Mr. Tan, ang titulong hawak mo ay produkto ng isang peking pirma. Sa madaling salita, wala itong bisa sa batas. Maari ka naming kasuhan ng complicity sa fraud kung ipipilit mong kunin ang bahay na yon." Natigilan ang lalaki. Ang marahang pagbagsak ng kanyang kutsara sa platito ay tila isang pagsuko sa katahimikan. Hindi niya inaasahan na ang isang babaeng galing sa ibang bansa ay may ganitong klasing tapang at kaalaman.
Anong gusto mong mangyari? Tanong ni Mr. Tan. Ang kanyang tono ay nagbago mula sa pagiging mapang-api tungo sa pagiging maingat. Gusto kong tulungan mo kaming ilubog ang mga taong nang utang sa iyo. Wika ni Fabiola, ang kanyang mga mata ay nanlilisik. Huwag mong ipaalam na nag-usap tayo. Ipagpatuloy mo ang paniningil sa kanila. Takutin mo sila. Gusto kong makita kung paano sila magkandara pa sa paghahanap ng perang wala na sa kanila. At bilang kapalit, babayaran ko ang principal ng utang nila sa oras na makuha ko na ang kabuuang kontrol sa mansyon. Isang mapanganib na niiti ang sumilay sa mga labi ni Mr. Tan. May potensyal ka, Fabiola. Mas matalino ka kaysa sa asawa mong walang kwenta. Pag-uwi ni Fabiola sa apartment, nakita niya si Nanay Rosa na nakaupo sa tabi ng bintana, hawak ang isang lumang litra, to ni Fabiola noong bata pa ito. Ang marahang paghaplos ng matanda sa mukha ni Fabiola sa litrato ay tila isang golden moment na nagpagguho sa matitigas na pader sa puso ng babae. Lumapit siya at yumakap sa kanyang ina. Malapit na tayong makauwi, Nay, sa tunay nating tahanan, bulong ni Fabiola. Ngunit ang katahimikan ay muling nabasag nang makatanggap si Gabriel ng isang tawag. Ang kanyang muka ay biglang namutla. Fabiola? May masamang balita. Dante found out about our legal filing. He's furious. Sinunog niya ang mga gamit mo sa harap ng mansyon at balita ko, dinakip nila si Marites dahil iniisip nilang siya ang nagsabi sa iyo ng lahat. Napanganga si Fabiola. Ang put na nararamdaman niya ay tila naging isang malaking apoy na lalamon sa lahat. Hindi lang siya ang biktima. Dinadamay na nila ang mga taong walang kinalaman. Fabiola, honey, please. Nagkamali ako. Hindi ko alam ang ginagawa ko dahil sa sobrang stress sa utang. Bumalik ka na, ayusin natin ito. Ikaw lang ang mahal ko, alam mo yan, di ba? Ang boses ni Dante sa kabilang linya ay tila isang malambing na kanta. Ngunit para kay Fabiola, ito ay tunog ng isang ahas na naghahanap ng pagkakataong muling tumuklaw. Habang nakikinig siya, pinapanood ni Fabiola sa screen ng kanyang tablet ang video na ipinadala ni Marites bago ito nawala ng malay. Ang usok na nagmumula sa tumpok ng kanyang mga damit, ang kanyang wedding gown na unti-unting nagiging abo sa ilalim ng malupit na halahak ni Bella. Ang bawat hibla ng telang iyon ay simbolo ng kanyang katangahan noong una siyang sumupa sa harap ng altar. Ngayon, ang apoy na lumalamon sa kanyang nakaraan ay siya ring nagbibigay ng liwanag sa kanyang hinaharap. Ang kanyang mga daliri ay mariing nakakapit sa gilid ng mesa. Ang kanyang mga kuko ay tila ba gustong bumaon sa kahoy upang pigilan ang panginginig ng kanyang buong katawan. Bakit, Dante? Bakit na yan mo lang naisip yan? Matapos niyo kami itapon ni Nanay sa gitna ng ulan? Tanong ni Fabiola. Ang kanyang boses ay mahina, sapat na upang magmukhang marupok at madaling mauto. Ngunit ang kanyang mga mata ay kasing talim ng kidlat. Nabulag lang ako ni Mama, Fabiola. Siya ang may gusto ng lahat ng ito. Please, magkita tayo sa paborito nating restaurant. Mag-usap tayo ng maayos. I miss you so much, hon. Pagsusumamo ni Dante. Ramdam ni Fabiola ang desperasyon sa bawat buntong hininga ng asawa. Alam niyang hindi pag-ibig ang nagtutulak dito, kundi ang takot na tulu, yang mawala ang kaisa-isang inahin na naglalabas ng gintong itlog. Sige, Dante. Magkita tayo bukas ng hapon. Gusto ko ring marinig ang paliwanag mo. Sagot ni Fabiola, bago niya dahan-dahang pinatay ang tawag. Lumingon siya kay Gabriel na kanina pa kanikinig sa usapan. Ang abogado ay tahimik na naghahanda ng isang maliit na recording device at isang hidden camera na nakatago sa loob ng isang simpleng brotche. Sigurado ka ba rito, Fabiola? Delikadong laro ni Dante. He's desperate, and a desperate man is a dangerous man. Babala ni Gabriel. Ang kanyang kamay ay marahang dumapo sa balikat ni Fabiola, isang paghawak na puno ng proteksyon at hindi maipaliwanag na tensyon. Kailangang mangyari ito, Gabriel. Gusto kong aminin niya ang lahat. Ang tungkol sa peking titulo, ang tungkol sa pag-abuso kay Nanay, at ang tungkol sa mga utang niya. Kapag nakuha natin ang ebidensyang yon, wala na silang kawala. Madiing sagot ni Fabiola.
Kinabukasan, sa isang liblib na sulok ng isang lumang restaurant, naupo si Fabiola. Suot niya ang isang simpleng bestido at ang brooche na ibinigay ni Gabriel. Nang dumating si Dante, dala nito ang isang pumpun ng mga bulaklak, mga rosas na dati ay kinababaliwan ni Fabiola, ngunit na yon ay amoy nabubulok na basura na lamang para sa kanya. Fabiola! Salamat at tumating ka! Wika ni Dante, habang pilit na humahalik sa pismi ng asawa. Inilagan ito ni Fabiola sa pamamagitan ng pag-aayos ng kanyang buhok. Diretsuhin mo na ako, Dante. Ano kailangan mo? Tanong ni Fabiola. Ang kanyang boses ay walang emosyon. Han, look. Si Mama, medyo naguguluhan lang siya sa sugal. At si Bella, wala yon. Isang sandali lang ng kahinaan. Ang totoo, kailangan ko ng tulong mo para maayos ang titulo ng bahay. May mga loan sharks na nagbabanta sa akin at sinabi ko sa kanila na pipirma ka na sa mga bagong papeles para ma-extend ang loan. Paliwanag ni Dante habang hinahawakan ang kamay ni Fabiola. Papatayin nila ako, Fabiola? Gusto mo bang mabiyudo? Pakiusap, pirmahan mo lang ito. Dagdag pa niya habang inilalabas ang isang makapal na dokumento. Tumingin si Fabiola sa mga papel. Doon ay nakasaad ang tuluyang paglilipat ng lahat ng kanyang ari-arian sa pangalan ni Dante at ang pag-ako niya sa lahat ng utang nito. Ang kapal na mukha ng lalaking ito ay tila ba walang hangganan? Paano si Nanay Rosa, Dante? Paano yung mga panis na kanina ipinakain niyo sa kanya? Paano yung mga gamot na hindi niyo binili? Sunod-sunod na tanong ni Fabiola. Ang bawat salita ay tila pagtusok ng kara sa konsensya ni Dante na matagal nang pumanaw. Kasalanan ni Mama yon. Hindi ko alam ang ginagawa niya sa kusina. Fabiola, please, protect me. Ako ang asawa mo, di ba? Utang na loob mo sa akin ang apelidong dala mo. Bulyaw ni Dante, ang kanyang tunay na kulay ay muling lumalabas sa gitna ng kanyang pagkukunyari. Utang na loob? Isang mapait na tawa ang lumabas sa mga labi ni Fabiola. Dante, ang bawat sentimo na ginastos mo para sa alak, para sa kabit mo, at para sa sugal ng nanay mo ay utang mo sa akin. At ngayon, sinasabi mong utang ko pa sa'yo ang apelyidong sinira mo? Tumayo si Fabiola at kinuha ang kanyang bag. Hindi ako pipirma, Dante. At tungkol kay Marites, pakawalan niyo siya ngayon din, bago pa maging mas malala ang kaso niyo. Biglang nagbago ang mukha ni Dante. Ang kanyang mga mata ay nanlisik at ang kanyang mga panga ay naggingit-ngit. Huwag mo akong hamunin, Fabiola. Kapag hindi ka pumirma rito, hindi mo na makikita ang simos ng babaeng yon na humihinga. At ang nanay mo? Siguraduhin mong nakatago siya ng maayos dahil hahanapin ko kayo. Hindi na tinag si Fabiola. Tiningnan niya si Dante ng may halong habag at pagkasuklam. Huli ka na, Dante. Mula sa kabilang lamesa, tumayo si Gabriel kasama ang dalawang lalaking nakasuot ng barong. Ang mga ito ay mga pulis na kanina pa nakikinig sa usapan sa pamamagitan ng device na suot ni Fabiola. Ang marahang kalansing na mga posas na inilabas ng isa sa mga pulis ay tila musika sa pandinig ni Fabiola. Dante Alcantara, you are under arrest for grave threats and fraud, madiing wika ng pulis. Nagsimimulang magkagulo sa loob ng restaurant. Pilit na pumalag si Dante, ang kanyang mga sigaw ay puno ng mura at pagbabanta. Ngunit mabilis siyang napusasan. Tumingin siya kay Fabiola. Ang kanyang muka ay puno ng hindi makapaniwalang gulat. Traidor ka, Fabiola! Ginamit mo ako! Sigaw ni Dante habang hinihila siya palabas. Hindi kita ginamit, Dante. Hinayaan lang kitang ipakita sa mundo kung sino ka talaga. Malamig na tugon ni Fabiola. Ngunit sa gitna ng tagumpay na iyon, biglang tumunog ang telepono ni Gabriel. Ang kanyang muka ay biglang namutla habang nakikinig sa kabilang linya. Ano? Sigurado ba kayo? Ibinaba ni Gabriel ang telepono at tumingin kay Fabiola nang may matinding takot. Fabiola, wala si Marites sa mansyon. Dinala siya ni Bella sa isang hindi malamang lugar at ang mensaheng iniwan ni Bella, kung hindi mo raw ibibigay ang lahat ng pera mo sa loob ng 1 oras, susulog siya ng isa pang gown. At sa pagkakataong ito, si Marites ang nasa loob. Napahawak si Fabiola sa kanyang dibdib.
Ang kanyang tagumpay laban kay Dante ay tila biglang naging abo. Ang tunay na halimaw ay hindi lang pala ang kanyang asawa, kundi ang babaeng mas malupit pa sa inaasahan niya. Kasalanan ko ito. Kung hindi dahil sa aking paghahangad ng katarungan, hindi malalagay sa panganib ang buhay ng isang taong wala namang kinalaman sa kasakiman ng pamilyang ito. Ang bulong na iyon ni Fabiola ay tila isang sumpa na dahan-dahang lumulunod sa kanyang katinuan. Nakaupo siya sa loob ng sasakyan ni Gabriel. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa kanyang sariling mga braso, habang ang katawan niya ay hindi tumitigil sa panginginig. Ang bawat patak ng ulan sa bintana ng sasakyan ay tila mga luha ng pagsisisi na hindi niya maibuhos. Sa labas, ang asul at pulang liwanag mula sa sasakyan ng pulis ay dahan-dahang nawawala sa dilim habang dinadala si Dante sa presinto. Ngunit para kay Fabiola, ang pagkakaaresto sa kanyang asawa ay hindi nagbigay ng kapayapaan. Sa halip, ito ay nagbukas ng isang mas malalim at mas madilim na bangin. Fabiola, makinig ka sa akin. Huwag mong sisihin ang sarili mo. Si Bella ang may gawa nito, hindi ikaw. Wika ni Gabriel. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit ang mahigpit na pagkakahawak niya sa Manny, Bella ay nagpapakita ng kanyang sariling tensyon. Ang marahang pag-init ng heater sa loob ng sasakyan ay hindi sapat upang pawiin ang ginaw na nararamdaman ni Fabiola sa kanyang kaluluwa. Paano kung may mangyaring masama kay Marites, Gabriel? Paano ko haharapin ang sarili ko? Lahat ng perang pinaghirapan ko, lahat ng sakripisyo ko sa Dubai. Para saan pa ang lahat ng yon kung hahantong lang sa ganito? Hikbi ni Fabiola. Ang kanyang mukha ay nakabaon sa kanyang mga palad. Ang kanyang mga balikat ay nayayanig sa bawat pigil na pag-iyak. Itinigil ni Gabriel ang sasakyan sa tabi ng kalsada. Sa gitna ng katahimikan ng gabi, ang tanging naririnig ay ang ritmo ng ulan at ang mabigat na hininga ni Fabiola. Dahan-dahang inabot ni Gabriel ang kamay ni Fabiola at hinawakan ito ng mahigpit. Ito ay isang hawak na puno ng pangako, isang pagpapadama ng lakas na matagal nang kinauhawan ni Fabiola. Naalala mo ba noong mga bata pa tayo, Fabiola? Nung nadapa ka sa sapa at akala mo ay hindi ka na makakaahon? Tanong ni Gabriel. Ang kanyang boses ay tila isang malambing na paglalakbay sa nakaraan. Sabi ko sa iyo noon habang narito ako, hinding-hindi ka malulunod. At hanggang ngayon, yun pa rin ang pangako ko sa iyo. Tumingin si Fabiola sa mga mata ni Gabriel. Sa gitna ng dilim, nakita niya ang tapat na pagmamahal na matagal na niyang binaliwala dahil sa kanyang bulag na katapatan kay Dante. Ang sugat ng nakaraan, ang mga pangarap nilang dalawa na naudlot dahil sa pagpili ni Fabiola sa maling tao, ay tila muling nagbubukas. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na ito masakit. Ito ay tila isang paalala na mayroon pa ring pag-asa sa kabila ng lahat. Bakit mo pa rin ginagawa ito, Gabriel? Matapos ang lahat ng pagkakamali ko, bulong ni Fabiola. Dahil ang pag-ibig ay hindi nabubura ng mga pagkakamali, Fabiola. Ito ay pinatitibay ng mga pagsubok, sagot ni Gabriel. Marahan niyang hinaplos ang pisngi ni Fabiola, isang golden moment na nagpapatigil sa mundo sa loob ng ilang segundo. Hahanapin natin si Marites. At pagkatapos nito, sisiguraduhin kong wala nang mananakit sa'yo o sa nanay mo. Nabalik ang diwa ni Fabiola nang biglang tumunog ang kanyang telpono. Isang video message mula sa isang hindi pamilyar na numero. Nang buksan niya ito, ang kanyang puso ay tila tumigil sa pagtibok. Nakita niya sa video si Marites na nakatali sa isang upuan sa loob ng isang abandonadong bodega. Sa paligid nito ay mga galon ng gasolina. At sa tapat ng kamera, nakatayo si Bella, may hawak na lighter na pinaglalaroan niya sa kanyang mga daliri. Ang marahang pag-apoy ng lighter ay tila isang hudyat ng kamatayan. Isang oras, Fabiola. Isang oras para ilipat ang 5 milyong piso sa account na ibibigay ko sa'yo. Huwag kang magkakamaling magsama ng pulis. Halp sa isang pitik ko lang, magiging litsun ang tsimosang ito. Wika ni Bella sa video, ang kanyang halahak ay kasing talim ng mga bubog. Gabriel, ang bodega, pamilyar ang lugar na iyon.
Wika ni Fabiola habang pinapanood ng paulit-ulit ang video. Yan ang lumang warehouse ng mga Alcantara sa labas ng bayan. Doon kami dinala ni Dante nang bago kami ikasal. Hindi na nagsayang ng oras si Gabriel. Mabilis niyong pinaandar ang sasakyan. Ang mga gulong ay humahagibis sa basang kalsada. Ang bawat segundo ay tila isang buhay na nakataya. Habang mabilis silang bumibiyahe, kinuha ni Fabiola ang kanyang rosaryo, agtanging bagay na nagpapaalala sa kanya na sa gitna ng kadiliman, mayroong liwanag na hindi kailanman mamamatay. Huwag kang bibitiw, Marites. Parating na kami. Panalangin ni Fabiola sa kanyang isipan. Ngunit nang malapit na sila sa warehouse, napansin ni Gabriel ang isang usok na dahan-dahang umaakyat sa madilim na langit. Ang amoy ng nasusulog na kahoy at gasolina ay nagsimulang pumasok sa loob ng sasakyan. Ang puso ni Fabiola ay tila sasabog sa takot. Hindi, huwag naman sana, sigaw ni Fabiola. Pagdating nila sa harap ng warehouse, ang apoy ay nagsisimula ng lamunan ang pintuan. At sa gitna ng kaguluhan, nakita ni Fabiola si Bella na tumatakbo palabas. May hawak na bag at balisang sumasakay sa isang motorsiklo. Ngunit ang mas nakakatakot ay ang marinig ang mahinang sigaw ng pagsaklolo mula sa loob ng naglalagablab na gusali. Si Marites! Gabriel! Nasa loob pa siya! Sigaw ni Fabiola habang pilit na binubuksan ang pinto ng sasakyan upang tumakbo patungo sa apoy. Huwag, Fabiola! Masyado mapanganib! Manatili ka rito! Ang sigaw na iyon ni Gabriel ay tila isang utos na nagpakos sa mga paa ni Fabiola sa lupang putikan. Pinanood niya ang lalaki habang mabilis na hinuhubad ang kanyang jacket, binabasa ito ng tubig mula sa isang tumapong timba sa labas at walang pag-aalinlangang pumasok sa loob ng naglalagablab na bodega. Ang bawat segundo ng pagkawala ni Gabriel sa loob ng makapal at itim na usok ay tila isang taon ng paghihirap para kay Fabiola. Ang marahang paglamit ng mga dila ng apoy sa mga tuyong kahoy ay naglalabas ng init na tila humihigop sa lahat ng hangin sa paligid. Panginoon, pakiusap. Huwag mo silang pababayaan. Panalangin ni Fabiola. Ang kanyang mga kamay ay nakadikit sa kanyang dibdib habang ang luha ay malayang umaagos sa kanyang pisingi. Makalipas ang ilang sandali na tila walang katapusan, lumabas si Gabriel mula sa usok, pasan-pasan ang walang malay na katawan ni Marites. Ang kanilang mga mukha ay balot ng uling, at ang amoy ng nasunog na tela ay tila dumidikit sa bawat hininga ni Fabiola. Agad na inilapag ni Gabriel ang babae sa damuhan, malayo sa init ng apoy. Buhay siya, Fabiola. Nahimatay lang dahil sa usok. Hingang lawika ni Gabriel habang pilit na kumukuha ng hangin. Nang marinig ang sirena ng mga bumbero at ambulansya sa malayo, naramdaman ni Fabiola ang isang uri ng galit na hindi pa niya kailanman naramdaman. Tumingin siya sa naglalagablab na warehouse. Ang warehouse na pag-aari ng pamilya Alcantara, ang pamilyang itinuring niyang sarili, ngunit nagtangkang pumatay sa kanyang kaibigan. Ang bawat tilamsik ng apoy ay tila sumasalamin sa kanyang determinasyon. Lumipas ang ilang araw. Habang nagpapagaling si Marites sa ospital sa ilalim ng proteksyon ni Gabriel, si Fabiola naman ay bumalik sa kanyang tahimik na apartment. Ngunit ang katahimikan na ito ay hindi nangangahulugan ng pagsuko. Sa kabilang dako ng bayan, sa loob ng mansyong pinaghirapan ni Fabiola, abala si Doña Remedios sa paghahanda para sa kanyang ika-60 kaarawan. Isang marang, yang pista na balak niyang gamitin upang ipakita sa lahat na sila pa rin ang pinakamakapangyarihan sa kanilang lugar. Hindi alam ng matanda na si Dante ay nasa loob pa rin ng kulungan. Dahil ang lahat ng tawag ni Dante ay hinaharangan ni Gabriel gamit ang kapangyarihan ng batas. Inakala ni Remedios na ang kanyang anak ay abala lamang sa pag-aayos ng mga dokumento para sa kanilang bagong yaman. Siguraduhin mong pinakamahal na alak ang isisilbi sa Sabado. Utos ni Doña Remedios sa isa sa mga huling katulong na nananatili sa kanila. Gusto kong malaman ng buong barangay na ang pamilya Alcantara ay hindi kailanman babagsak. At iyong si Bella, sabihin mo sa kanya na bilisan ng pag-uwi, kailangan nating ayusin ang listahan ng mga bisita. Sa loob ng kanyang apartment, hawak ni Fabiola ang isang elegante at itim na imbitasyon para sa naturang pista.
Isang mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Sa tabi niya, nakaupo si Nanay Rosa, na ngayon mas maayos na ang hitsura at hindi na nanginginig sa takot. Nay, magbihis kayo ng pinakamaganda nating damit sa Sabado, wika ni Fabiola habang hinahaplos ang buhok ng ina. Pupunta tayo sa isang malaking handaan. Ang huling handaan na mararanasan ng mga Alcantara. Tumawag si Mr. Tan kay Fabiola ng hapong yon. Handa na ang lahat, Fabiola. Ang lahat ng mga pinagkakautangan ni Remedios ay darating sa pista. Ibibigay ko ang hudyat kapag nandoon na ang lahat ng mga bisitang pandangal. Salamat, Mr. Tan. Siguraduhin mong walang makakaalis sa loob ng gate kapag nagsimula na ang programa. Tugon ni Fabiola. Ang bawat detalye ng pista ay maengat na pinag-aralan ni na Fabiola at Gabriel. Ito ay hindi lang isang pagtitipon. Ito ay isang bitag na dahan-dahang isinasara. Gagamitin ni Fabiola ang mismong entablado na itinayo ni Remedios para sa kanyang sariling danggal upang ilantad ang bawat baho, bawat pagnanakaw at bawat pag-abusong ginawa nila. Fabiola, sigurado ka na ba rito? Tanong ni Gabriel habang tinitingnan ang listahan ng mga ebiden yang ipapakita nila sa pamamagitan ng isang projector sa gitna ng pista. Kapag ginawa natin ito, wala nang balikan. Mapapahiya sila sa harap ng buong komunidad. Iyon ang layunin ko, Gabriel. Madiing sagot ni Fabiola. Gusto nilang maging bida sa sarili nilang teleserye? Ibibigay ko sa kanilang ending na karapat-dapat para sa kanila. Ang katarungan para kay Nanay Rosa ay hindi makukuha sa loob lamang ng korte. Kailangang makita ng lahat kung sino ang tunay na halimaw sa likod ng mga alahas at magagarang damit. Ang huling gabi bago ang pista ay binalot ng isang kakaibang katahimikan. Habang si Doña Remedios ay nananaginip ng marangyang selebrasyon, si Fabiola naman ay nakatayo sa harap ng salamin, tinititigan ang kanyang sariling refleksyon. Ang babaeng nakikita niya ay hindi na ang pagod at basang OFW na dumating noong nakaraang linggo. Ang babaeng nasa salamin ay isang mandirikma na handa ng bawiin ang lahat ng minakaw sa kanya. Ang bawat handang isisilbi niyo bukas ay may kapalit na luhang aking pinaghirapan, bulong ni Fabiola sa hangin. Kain lang kayo ng kain dahil bukas ang tanging malalasahan niyo ay ang pait ng inyong mga kasalanan. Ang bawat bumbil yang kumikinang sa mansyong ito ngayong gabi ay tila mga matang nagmamasid sa isang malaking kasinungalingan, at ang bawat halahak na naririnig sa bulwagan ay tila mga pako na unti-unting ibinabaon sa inyong sariling kabaong. Iyan ang tanging nasa isipan ni Fabiola habang nakatanaw siya mula sa loob ng sasakyan ni Gabriel. Ilang metro lamang ang layo mula sa gate ng mansyong ipinatayo niya. Ang mansyon ay balot ng makukulay na ilaw at ang marahang pagtugtog ng isang string quartet ay maririnig hanggang sa labas. Tila ba ipinagmamalaki sa buong mundo ang karangyaan ng pamilya Alcantara? Ang bawat magarang sasakyang dumarating ay naglalabas ng mga bisitang nakasuot ng mamahaling barong at gown, mga taong naroon para saksihan ang kapangyarihan ni Doña Remedios. Sa loob ng mansyon, si Doña Remedios ay tila isang reyna sa kanyang trono. Nakasuot siya ng isang makinang na terno na kulay lila at ang bawat daliri niya ay may suot na singsing na kumikinang sa ilalim ng engrandeng chandelier. Sa tabi niya, si Bella ay tila ba ang tunay na may-ari ng bahay. Nakasuot ang kabit ng isang pulang bestido na kasing talim ng kanyang ugali. At ang mas masakit sa lahat, suot nito ang diamond earrings na 3 taong pinag-ipunan ni Fabiola sa Dubai. Tita Remedios, look at them! Lahat sila ay bilib na bilib sa iyo. This is the most expensive party sa buong bayan, wika ni Bella habang humihigop ng mamahaling alak. Ang kanyang tawa ay kasing pait ng lason sa pandinig ng mga nakakaalam ng katotohanan. Dapat lang, iha. Kailangang malaman ng mga tao rito na ang mga Alcantara ay hindi natitibag ng kahit anong intriga. Nasaan na ba si Dante? Kanina pa dapat siya rito para sa ating grand toast. Sagot ni Remedios. Ang kanyang mga mata ay naghahanap sa kanyang anak na inakala niyang abala lang sa pag-aasika so na mga huling detalye. Don't worry, tita. Baka may surprise gift lang yon para sa'yo.
You know Dante, he loves to make an entrance. Sagot ni Bella na may kasamang nakakalokong iti. Hindi nila alam na sa labas ng mansyon, kasama ni Fabiola si Gabriel at si Mr. Tan. Ang mga pinagkakautangan ni Remedios ay naroon na rin, nakatayo sa dilim, naghihintay lamang ng tamang hudyat upang bawiin ang bawat sentimong ninakaw sa kanila. Handa ka na ba, Fabiola? Tanong ni Gabriel. Ang kanyang boses ay puno ng lakas at katiyakan. Hinawakan niya ang kamay ni Fabiola, at sa pagkakataong ito, naramdaman ni Fabiola ang init ng isang tunay na sandigan. Handa na ako, Gabriel. Oras na para matapos ang palabas na ito, tugon ni Fabiola. Tumingin siya sa kanyang ina, si Nanay Rosa, na nakaupo sa backseat. Ang matanda ay nakasuot ng isang disenteng bestido, malinis ang hitsura, at ang kanyang mga mata ay wala ng bakas ng takot, kundi ng pagtitiwala sa kanyang anak. Dahan-dahang pinaandar ni Gabriel ang sasakyan patungo sa main entrance ng mansyon. Ang bawat pag-ikot ng gulong sa graba ay tila pagbibilang ng mga huling sandali ng kaligayahan ni Remedios at Bella. Nang huminto ang sasakyan sa harap mismo ng pintuan, ang lahat ng atensyon ng mga bisita ay napunta sa kanila. Inakala ng mga ito na isa pang mayamang panauhin ang dumating. Bumukas ang pinto ng sasakyan. Unang bumaba si Gabriel, na tila isang ginoong handang magprotekta sa kanyang reyna. Inalalayan niya si Fabiola na lumabas. Ang bawat mata sa loob ng bulwagan ay napalingon ng dahan-dahang pumasok si Fabiola. Hindi siya nakasuot ng basang damit o maruming basahan. Nakasuot siya ng isang napaka-eleganteng black velvet gown na nagpapakita ng kanyang tunay na kapangyarihan at danggal. Ang katahimikan ay bumalot sa buong mansyon. Ang marahang tunog ng quartet ay biglang tumigil nang makita ni Doña Remedios kung sino ang pumasok. Ang baso ng alak sa kamay ni Bella ay tila nanginginig at ang kanyang muka ay biglang namutla na parang nakakita ng multo. Fabiola? Anong ginagawa mo rito? At bakit ganyan ang ayos mo? Sabi ko sa iyo ay huwag kang magpapakita rito. Sigaw ni Doña Remedios. Ang kanyang boses ay pumiyok dahil sa gulat at galit. Ito ang bahay ko, Remedios. At sa sarili kong bahay, ako ang nagpapasya kung sino ang dapat manatili at sino ang dapat lumayas. Malamig at matapang na sagot ni Fabiola. Ang kanyang boses ay umalingaw-aw sa buong bulwagan, sapat na upang marinig ng lahat ng mga bisita. How dare you! Dante! Dante, paalisin mo ang babaeng ito! Bulyaw ni Remedios habang lumingon sa paligid para hanapin ang kanyang anak. Wala rito si Dante, Remedios. Ang anak mo ay kasalukuyan nakatikim ng malamig na semento sa loob ng presinto dahil sa mga pagnanakaw at panlolokong ginawa niyo sa akin. Wika ni Fabiola habang dahan-dahang lumalakad patungo sa gitna ng entablado. Nagkaroon ng bulungan sa mga bisita. Ang mukha ni Bella ay tila sasabog sa galit at takot. Nagsisinungaling ka! Hindi magagawa ni Dante yon. Tita, huwag kang maniwala sa kanya. Ngunit bago pa man makasagot si Bella, may isa pang taong pumasok sa loob ng mansyon. Isang matandang babae na inakay ni Gabriel patungo sa liwanag. Nang makita ng mga bisita kung sino ito, lalong lumakas ang bulungan. Nanay Rosa? Bulong ng isang kapitbahay na naroon. Akala namin ay pumanaw na siya o dinala sa probinsya. Narito ang aking ina para saksihan ang inyong pagbagisak. Madiing wika ni Fabiola. At narito rin ang mga taong kinalimutan nyo ng bayaran. Sa hudyat ni Fabiola, pumasok si Mr. Tan kasama ang 5 pang lalaki na may hawak na mga legal na dokumento. Ang marahang paglakad nila sa loob ng mansyon ay tila hudyat ng isang malaking lindol na yayanig sa bawat haligi ng gusali ngayon. Doña Remedios Alcantara, wika ni Mr. Tan sa isang malakas na boses. Narito kami para bawiin ang lahat ng ari-ariang ito. At dahil ang titulo ng bahay na ito ay napatunay ang nakapangalan pa rin kay Fabiola, ikaw at ang lahat ng mga gamit mo ay kailangang lumabas sa loob ng 10 minuto. Natigilan ang lahat. Si Doña Remedios ay tila nawalan ng lakas at napaupo sa kanyang upuan, habang si Bella naman ay nagsimulang mangisay sa takot. Ngunit bago matapos ang lahat,
tumingin si Fabiola kay Bella, particular na sa suot nitong mga hikaw. At ang mga hikaw na yan, Bella, hubarin mo yan ngayon din. Dahil ang bawat brilyante niyan ay binayaran ko ng bawat patak ng dugo ko sa Dubai. Wala kang karapatang isuot ang mga bagay na hindi mo pinaghirapan. Isang malaking tensyon ang nanatili sa loob ng mansyon. Ang bawat bisita ay nakatingin sa dalawang babaeng dati ay nagrenarenahan, na ngayon ay tila mga basang sisiw na wala nang ngataguan. Isang tanong ang nanatiling nakabitin sa hangin. Magagawa ba nilang lumabas ng may danggal o kailangang kaladkarin sila palabas ng sarili nilang kasamaan? Walang hiya ka, Fabiola. Gagawa ka ng ganitong eksena sa harap ng mga kaibigan ko? Isang palamuning OFW ka lang na binigyan namin ng disenteng pamilya. Tapos ito ang isusukli mo sa akin sa araw ng kaarawan ko? Ang boses ni Doña Remedios ay nanginginig sa matinding galit. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik habang itinuturo ang kanyang daliri sa mukha ni Fabiola. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi yumuko si Fabiola. Nanatili siyang nakatayo ng tuwid. Ang kanyang mukha ay kasing tigas ng marmol, habang ang bawat panauhin sa loob ng mansyon ay tila naging mga estatwa sa gitna ng namumuong iskandalo. Ang marangyang bulwagan na kanina ay punong-puno ng halahak ay biglang binalot ng isang katahimikan na kasing bigat ng isang paparating na hatol. Huwag mong gamitin ang salitang pamilya sa harap ko, Remedios. Dahil ang pamilyang sinasabi mo ay isang impyerno para sa aking ina. Malamig na tugon ni Fabiola. Ang bawat salita niya ay tila isang latay na tumatama sa balat ng matanda. Lumingon si Fabiola kay Gabriel, na agad namang tumango at naglakad patungo sa control booth ng projector na kanina pa nakahanda para sa tribute video ni Remedios. Sa isang pindot, ang malaking screen sa gitna ng entablado ay nagliwanag. Inasahan ng mga bisita na makakakita sila ng mga litrato ng kabutihan ni Remedios, ngunit ang bumitwal sa screen ay isang madilim at malabo, ngunit malinaw na tagpo sa loob ng kusina. Isang sabay-sabay na singhap ng pagkagulat ang umalingaw-ngaw sa bulwagan. Sa video, nakita ang lahat. Ang pagtulak ni Remedios kay Nanay Rosa sa sahig, ang pagtapon ng panis na kanin sa harap ng matanda, at ang bawat salitang mapang-alipusta na lumabas sa bibig ng biyenan ni Fabiola. Ang tunog ng marahas na pagsipa ni Remedios sa mangkok ng pagkain ay tila isang pagbasag sa huling hibla ng danggal na pilit na itinatago ng pamilya Alcantara. Iyan ba ang tinatawag mong disenteng pamilya? Tanong ni Fabiola. Ang kanyang boses ay nanginginig na ngayon sa pagitan ng pot at matinding pait. Pinagtrabahuhan ko ang bawat butil ng kanin na itinapon niyo sa harap ng ina ko. Pinaghirapan ko ang bawat semento ng bahay na ito para sana bigyan siya ng maayos na buhay. Pero ginawa niyo siyang hayop. Ang mga panauhin na dati ay humahanga kay Remedios ay nagsimulang umurong. Ang kanilang mga muka ay punong-puno ng pagkasuklam. Ang mga bulong-bulungan ay tila naging isang malakas na agos ng tubig na lalong lumulunod sa matanda. Ang marangyang terno ni Remedios ay tila naging isang maduming basahan sa harap ng katotohanang nakabulatlat na sa lahat. Hindi totoo yan. Edit lang ang video na yan. Sinisiraan mo lang ako. Pagsisigaw ni Remedios. Ang kanyang katawan ay nagsisimulang manginig sa matinding kahihiyan. Ngunit ang kanyang depensa ay tila isang mahinang pader na mabilis na gumuho nang muling magbago ang imahe sa screen. Sa pagkakataong ito, lumitaw ang mga dokumento na pagnanakaw ni Dante, ang mga peking pirma, ang mga utang na ipinatong sa pangalan ni Fabiola, at ang mga video ni Dante at Bella na nagsasaya sa pera ng asawa. Ang bawat pruweba ay tila mga pako na isa-isang ibinabaon sa kabaong ng kanilang reputasyon. Bella, saan ka pupunta? Madiing tanong ni Gabriel nang mapansin niyang dahan-dahang umaatras ang kabit ni Dante patungo sa likurang pinto. Bit-bit ang isang designer bag na punong-puno ng mga alahas na ninakaw nito sa kwarto ni Fabiola. Bago pa man makahakbang si Bella, 2 opisyal ng pulis ang humarang sa kanya sa pintuan. Ang marahang kalansing ng mga posas na inilabas ng mga pulis ay tila naging hudyat ng pagtatapos ng kanyang marangyang panaginip. Ms. Bella Santos, you are under arrest for theft and grave threats, wika ng pulis.
Ang matulis na tili ni Bella ay tila isang desperadong awit ng isang taong huli na sa akto. Ngunit walang nakinig sa kanya. Tumingin si Fabiola sa kanyang biyena na ngayon ay nakaluhod na sa sahig. Umiiyak hindi dahil sa pagsisisi, kundi dahil sa kahihiyan at kawalan ng kapangyarihan. Lumapit si Fabiola at kinuha ang baso ng wine na hawak pa rin ng matanda. Dahan-dahan niya itong ibinuhos sa sahig, tila ba isang ritual ng paglilinis sa duming iniwan nila sa kanyang buhay. Ang bawat handang isinilbi mo ngayong gabi, Remedios, ay kasing panis ng kaning ipinakain mo sa nanay ko. Bulong ni Fabiola habang nakatitig ng diretso sa mga mata ng matanda. Ngayon, tikman mo naman ang pait ng katarungan. Fabiola, parang awa mo na, matanda na ako. Saan ako pupunta? Pagsusumamo ni Remedios, ang kanyang mga kamay ay pilit na kumakapit sa laylayan ng gown ni Fabiola. Hayaan mo ang batas ang magpasya kung saan ka nararapat, Remedios. Dahil sa pamamahay na ito, wala nang lugar para sa mga tulad nyo. Malamig na sagot ni Fabiola. Sa gitna ng kaguluhan, dahan-dahang lumapit si Nanay Rosa kay Fabiola. Hinawakan ng matanda ang kamay ng kanyang anak at sa pagkakataong ito, ang kanyang mga kamay ay hindi na nang ininig. Ang isang golden moment ng katahimikan ay binalot ang dalawa sa gitna ng ingay ng mga pulis at ng pag-alis ng mga bisita. Anos na tayo, anak. Sapat na ito, mahinang wika ni Nanay Rosa. Tumango si Fabiola at tumingin kay Gabriel, na ngayon ay nakatayo sa kanyang tabi, handang alalayan sila patungo sa isang bagong simula. Ngunit bago sila tuluyang lumabas ng mansyon upang iwanan ng mga pulis na gumagawa ng kanilang trabaho, isang huling tanong ang nanatiling nakabitin sa hangin, tila isang echoing question na galing sa kaibuturan ng puso ni Fabiola. Nagtagumpay ba talaga ang katarungan kung ang mga sugat ng nakaraan ay mananatiling nakaukit sa kaluluwa ng mga biktima? O ito pa lamang ang simula ng isang mahabang paglalakbay patungo sa tunay na kapayapaan? Ang mansyong ito na itinayo ko mula sa bawat patak ng aking pawis ay tila isang magandang puntod na lamang ng aking mga pangarap. At ngayong gabi, tuluyan ko na itong iiwan sa mga aninunang kahapon. Mabigat ang katahimikan sa loob ng mansyon matapos lisanin ng huling panauhin ang bulwagan. Ang amoy ng mamahaling alak at mga tirang pagkain sa hapag ay tila naging amoy ng pagkabulok sa ilalim ng malamig na liwanag ng chandelier. Nakatayo si Fabiola sa gitna ng sala. Pinapanood ang mga pulis habang iginigiya si Bella palabas. Ang mga hiyong nito ng pagmamakaawa ay dahan-dahang naglalaho sa dilim ng gabi. Sa isang sulok, nakaupo sa sahig si Doña Remedios. Ang kanyang dating maayos na terno ay gusot-gusot na at ang kanyang mukha ay tila tumanda ng 10 taon sa loob lamang ng isang oras. Ang bawat alahas na suot niya, mga bagay na naging dahilan ng kanyang labis na kapalaluan, ay isa-isang kinuha ni Gabriel bilang bahagi ng ebidensya ng pagnanakaw. Fabiola? Anak, hindi mo pwedeng gawin ito sa akin. Saan ako pupunta? Ako ang nagpalaki kay Dante. Ako ang nagbigay sa iyo ng tahanan. Ang bulong ni Remedios, ang kanyang boses ay nanginginig at puno ng desperasyon. Tumingin ng diretso si Fabiola sa kanyang biyenan. Hindi mo ako binigyan ng tahanan, Remedios. Binigyan mo ako ng kulungan. At ang bawat dolyar na ipinadala ko para sana sa kaginhawaan ng lahat ay naging mitsa ng sarili mong kasakiman. Ngayon, oras na para maranasan mo ang lamig ng kalsada na ipinalasap niyo sa nanay ko. Dahan-dahang, lumapit si Gabriel kay Fabiola. Hawak ang mga legal na dokumento na nagpapatunay na ang mansyon ay opisyal nang naibalik sa ilalim ng solong pangalan ni Fabiola. Tapos na ang lahat, Fabiola. Ang sheriff ay narito na para ipatupad ang eviction notice. Kailangan na nilang umalis ngayon din. Ang marahang pagdrag ng isang lumang maleta sa sahig ay tila isang malungkot na himig ng pagkatalo. Pinanood ni Fabiola si Remedios habang dahan-dahan itong tumatayo, bit-bit ang iilang pirasong damit na natira sa kanya. Walang ginto, walang brilyante, walang danggal. Ang reyna ng mansyon ay isa na lamang anino ng kanyang dating sarili. Dante, ang anak ko, kailangan niya ako. Hikbi ni Remedios habang papunta sa pintuan.
Ang anak mo ay kailangang matutong magbayad sa lahat ng kanyang kasalanan. Gaya ng gagawin mo, sagot ni Fabiola. Nang tuluyang maisara ang malaking pinto ng mansyon sa likod ni Remedios, huminga ng malalim si Fabiola. Tila may malaking tinik na nabunot sa kanyang dibdib, ngunit ang relief na nararamdaman niya ay may halong pait. Lumingon siya sa paligid ng mansyon. Ang malalaking bintana, ang marpol na sahig, ang lahat ng karangyaan na naging simbolo ng kanyang paghihirap sa Dubai. Gabriel, ayoko na sa bahay na ito. Biglang wika ni Fabiola. Nagulat si Gabriel. Anong ibig mong sabihin? Pinaghirapan mo ito, Fabiola. Ito ang bunga ng sakripisyo mo. Puno ang bawat sulok nito ng masasakit na alaala, Gabriel. Sa bawat dingding, naririnig ko ang sigaw ni nanay. Sa bawat kwarto, nararamdaman ko ang kataksila ni Dante. Paliwanag ni Fabiola habang hinahaplos ang sandalan ng isang upuan. Gusto ko ng isang bagong simula. Isang lugar na walang bahid ng kanilang kasamaan. Lumapit si Gabriel at hinawakan ang kamay ni Fabiola. Kung ganon, ibebenta natin ito. Gagamitin natin ang pera para sa paggamot ni Nanay Rosa at para sa isang maliit payapa at tunay na tahanan para sa inyong dalawa. Isang golden moment ang namuuo sa pagitan nila. Isang pagtingin na puno ng pag-unawa at bagong pag-asa. Sa gitna ng naglalakihang mga haligi ng mansyon, napagtanto ni Fabiola na ang tunay na kayamanan ay hindi nasusukat sa laki ng bahay, kundi sa katahimikan ng puso at sa kaligtasan ng mga taong mahal niya. Ngunit sa gitna ng kanilang pag-uusap, tumunog ang telepo o ni Gabriel. Ang kanyang mukha ay naging seryoso. Fabiola, tumatawag ang abogado ni Dante mula sa presinto. Nag-collapse daw si Dante matapos malaman na na-freeze ang lahat ng accounts niya. Humihiling siya ng huling pagkakataon na makausap ka. Natigilan si Fabiola. Ang marahang pagpintig ng kanyang puso ay tila isang paalala na sa kabila ng lahat, mayroon pa ring ugnayang mahirap putulin ng tuluyan. Tumingin siya kay Nanay Rosa, na ngayon ay mahimbing nang natutulog sa sofa, malayo sa kaguluhan. Kakausapin mo ba siya? Tanong ni Gabriel. Ang kanyang boses ay may halong pag-aalala. Tumingin si Fabiola sa malayo, sa labas ng bintana kung saan ang madilim na gabi ay unti-unting pinapalitan ng liwanag ng bukang liwayway. Ang kanyang sagot ay magtatakda kung tuluyan na ba siyang magiging malaya o mananatili pa ring bilanggo ng kanyang nakaraan. Ang huling pagkakataon na titingnan ko ang iyong mga mata ay hindi upang humanap ng pag-ibig, kundi upang tuluyan ng ibaon ng bawat bakas ng sakit na iniwan mo sa aking kaluluwa. Ang amoy ng luma at malamig na semento, hinaluan ng matapang na amoy ng disinfectant, ang sumalubong kay Fabiola sa loob ng infirmary ng presinto. Nakahiga si Dante sa isang manipis na kama. Ang kanyang balat ay tila naging kulay abo at ang kanyang mga mata ay malalim na nakabaon sa kanyang bunggo. Malayo ito sa makisig at masayahing lalaking iniwan ni Fabiola 3 taon na ang nakalilipas. Ngunit sa halip na awa, ang naramdaman ni Fabiola ay isang malalim na katahimikan. Ang katahimikan ng isang taong wala na ring maramdamang puot. Dahan-dahang lumapit si Fabiola sa gilid ng kama. Ang marahang kalansing ng mga susi ng gwardiya sa labas ay tila nagpapaalala sa kanya na ang lalaking nasa harap niya ay isa ng bilanggo ng sarili niyang mga pagkakamali. Fabiola, dumating ka. Ang paos na bulong ni Dante. Pilit niyang inabot ang kamay ni Fabiola, ngunit dahan-dahang inilayo ng babae ang kanyang sarili. Patawarin mo ako, Han. Nabulag ako. Nagpadala ako sa sulsol ni Mama at sa luho ni Bella. Please, bawiin mo ang kaso. Mamamatay ako rito. Tiningnan siya ni Fabiola ng diretsyo. Walang galit sa kanyang mga mata. Tanging isang malalim na pagkaunawa sa kawalan. Dante, ang bawat sentimong ipinadala ko mula sa Dubai ay hindi lang pera. Yon ay oras na nawala sa akin habang malayo ako sa nanay ko. Yon ay pagod na naging mitsa ng pagkabulag niya. At sa bawat panis na kanina ipinakain niyo sa kanya, unti-unti niyo ring pinatay ang pagmamahal na meron ako para sa'yo. Mababayaran ko ang lahat, Fabiola. Magtatrabaho ako paglabas ko. Pagsusumamo ni Dante, ang kanyang mga mata ay nagbabadyang lumuha.
Hindi mo na mababayaran ang mga taon na ninakaw mo, Dante. Malamig na tugon ni Fabiola. Ang kapatawarang hinihingi mo ay hindi ibinibigay para makalaya ka sa kulungan. Ang kapatawaran ay ibinibigay ko para makalaya ang sarili ko mula sa iyo. Magbayad ka sa batas, Dante. Yon ang nararapat. Tumalikod si Fabiola at lumabas ng infirmary nang hindi na muling lumingon. Ang marahang pagpindot niya sa doorknob ay tila ang huling pagputol sa tanikala ng kanyang nakaraan. Sa labas, naghihintay si Gabriel sa ilalim ng maliwanag na sikat ng araw. Ang init ng panahon ay tila isang yakap na nagpaparamdam sa kanya na tapos na ang bagyo. Makalipas ang isang buwan, tuluyan ang naibenta ang mansyon ng mga Alcantara. Gamit ang perang natira matapos bayarang ang lahat ng mga utang na iniwan ni Dante, bumili si Fabiola ng isang maliit na farm sa probinsya, isang lugar na malayo sa ingay at intriga ng bayan. Ang maliit na bahay na yari sa kahoy at kawayan ay napapaligiran ng mga puno ng jasmine at mga halamang gamot. Dun, unti-unting bumalik ang sigla ni Nanay Rosa. Ang bawat umaga ay binalot ng amoy ng sariwang kape at ang tunog ng mga ibon sa paligid. Isang golden moment ang nasaksihan ni Fabiola nang makita niyang nakaupo ang kanyang ina sa isang tumba-tumba, hawak ang isang baso ng gatas at dahan-dahang numingiti habang nararamdaman ang hangin sa kanyang muka. Anak, ang bango ng paligid. Tila ba nasa langit na ako? Wika ni Nanay Rosa. Wala po tayo sa langit, Nay. Narito tayo sa tahanan natin dalawa. Sagot ni Fabiola habang hinahaplos ang kamay ng ina. Isang hapon, habang abala si Fabiola sa pagdidilig ng mga halaman, isang pamilyar na sasakyan ang huminto sa harap ng kanilang bakod. Bumaba si Gabriel. Bitbit ang isang maliit na kahon at isang tumpok ng mga paboritong bulaklak ni Fabiola. Ang marahang paglakad niya patungo sa veranda ay tila isang pangako ng isang kinabukasan na puno ng pagtitiwala. May dala akong balita, wika ni Gabriel habang nakangiti. Doña Remedios has been sentenced to community service and mandatory counseling, habang si Bella naman ay mananatili sa kulungan ng mas matagal dahil sa iba pa niyang mga biktima. Justice is served, Fabiola. Huminga ng malalim si Fabiola at tumingin sa kalangitan na ngayoy kulay kahel dahil sa papalubog na araw. Salamat, Gabriel, sa lahat ng pagtitiyaga mo. Hindi lang balita ang dala ko. Dagdag ni Gabriel. Inilabas niya ang maliit na kahon mula sa kanyang bulsa. Gusto ko sanang simulan natin ang susunod na kabanata ng buhay mo. Hindi bilang abogado at kliyente, kundi bilang dalawang taong muling nahanap ang isa't isa sa gitna ng unos. Napahinto si Fabiola. Ang kanyang puso ay tumibok ng mabilis, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa isang uri ng ligaya na matagal na niyang hindi naramdaman. Ang marahang pagbukas ng kahon ay nagpakita ng isang simpleng singsing na may maliit na brilyante, isang simbolo ng bago at mas matatag na simula. Fabiola, papayagan mo ba akong maging bahagi ng katahimikan mo? Tanong ni Gabriel. Tumingin si Fabiola sa kanyang ina na ngayon ay nakamasid din sa kanila. Pagkatapos ay muling tumingin kay Gabriel. Ang bawat sugat ng nakaraan ay tila unti-unting naghihilom, at ang bawat luhang pumatak ay naging pataba para sa bago niyang pag-ibig. Ngunit bago pa man makasagot si Fabiola, isang marahang katok sa gate ang kumuha ng kanilang tensyon. Isang batang lalaki ang nakatayo roon, may hawak na isang sulat na tila galing sa malayo. Ang selyo ng sulat ay pamilyar. Ito ay mula sa Dubai. Isang huling lihim ba ang hatid ng sulat na ito? O ito na ang huling piraso ng katotohanan na magpapatunay na ang lahat ng pagdurusa ni Fabiola ay may mas malalim na dahilan? Ang bawat tapit hapon ay hindi na hudyat ng pagtatapos, kundi isang paalala na ang bawat liwanag na nawawala ay muling babalik ng mas maliwanag sa kinabukasan. Dahan-dahang binuksan ni Fabiola ang sobreng mula sa Dubai habang nakaupo sa tabi ni Gabriel sa ilalim ng matandang puno ng nara. Ang papel ay may bahagyang amoy ng disyerto, isang amoy na dati ay nagdadala ng lungkot, ngunit na yon ay tila isang malayo at malabong gunita na lamang.
Ang sulat ay galing kay Sarah, ang anak ng kanyang naging amoy na inalagaan niya ng higit pa sa sarili niyang buhay. Dear Nanny Fabiola, simula ng sulat. Nalaman ko ang lahat ng nangyari sa iyo sa pamamagitan ng aming embahada. Nalaman ko ang tungkol sa panloloko ng iyong ahensya at ang pagnanahaw sa iyong mga sahod. Hindi ko hahayaang ang taong nagbigay sa akin ng pagmamahal ay manatiling biktima. Nakalakip dito ang katibayan ng deposito para sa iyong gratitude bonus at ang lahat ng backwage na kinulimbat ng iyong lumang kumpanya. Nabawi na namin ito sa tulong ng mga awtoridad dito. Karapat-dapat ka sa bawat sentimo nito. Mahal ka namin. Isang hikbi ng pasasalamat ang kumawala sa mga labi ni Fabiola habang binabasa ang halagang nakasulat sa dokumento. Ito ay sapat na upang hindi na niya kailanman kailangang iwanan ang kanyang ina o ang lupang kanyang kinalalagyan. Ang katarungan ay hindi lamang dumating sa pamamagitan ng pagpaparusa sa mga alkantara, kundi sa pagbabalik ng mga biyayang ninakaw ng tadhana. Gabriel, tingnan mo, wika ni Fabiola. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa liga, habang ipinapakita ang sulat. Hindi lang tayo nakabangon, pinagpala rin tayo. Ngumiti si Gabriel at hinawakan ang magkabilang kamay ni Fabiola. Yan ang bunga ng iyong busilak na puso, Fabiola. Ang kabutihang itinani mo sa ibang bansa ay bumalik sa iyo sa oras na pinakakailangan mo ito. Ngayon, wala na talagang makakapigil sa atin. Tumingin si Fabiola sa kanyang ina na ngayon ay mahimbing na natutulog sa loob ng bahay, payapa at ligtas. Lumingon siya kay Gabriel at dahan-dahang tumango. Oo, Gabriel. Tinatanggap po ang alok mo. Gusto kong buuin ang buhay ko kasama ka, sa lugar na ito kung saan ang bawat hininga ay malaya. Isang marahang yakap ang ibinigay ni Gabriel kay Fabiola. Isang yakap na hindi humihingi ng anuman, kundi ang pagkakataong maging sandigan. Ang marahang paghaplos ng hangin sa kanilang mga mukha at ang amoy ng sariwang lupa ay tila isang bendisyon mula sa langit. Lumipas ang mga buwan at ang farm ni Fabiola ay naging isang luntiang paraiso. Ang mga jasmine na itinanim niya ay namukadkad na, nagbibigay ng bango sa bawat gabi ng kanilang pagsasama. Si Dante at Doña Remedios ay nanatili na lamang na mga pahina sa isang madilim na kabanata na tuluyan ng isinara ni Fabiola. Hindi niya sila kinamumuhian. Sa halip, kinasabihan niya sila ng habag dahil ang pinakamalaking parusa sa kanila ay ang mabuhay sa mundong wala ang pagmamahal na dati ay ibinigay ni Fabiola ng lebre. Sa huling sandali ng kwentong ito, nakatayo si Fabiola sa veranda. Pinagmamasdan ng kanyang ina na masiyang nagpapakain ng mga manok sa bakuran. Ang bawat sugat sa puso ni Fabiola ay naghilom na. Nag-iiwan lamang ng mga peklat na nagsisilbing medalya ng kanyang katatagan. Natutunan ni Fabiola na ang tunay na kapatawaran ay hindi ang paglimot sa sakit, kundi ang pagpapasya na huwag nang hayaan ang sakit na yon na diktahan ang kanyang bukas. Ang katarungan ay hindi lamang ang pagkukulong sa mga salarin, kundi ang pagbuo muli ng sariling danggal at ang paghahanap ng kapayapaan sa piling ng mga taong tunay na nagpapahalaga sa iyo. Ang buhay ay tila isang mahabang paglalakbay sa disyerto. Ngunit sa dulo ng bawat uhaw at hirap, laging may naghihintay na oasis para sa mga pusong marunong maghintay at magmahal ng tapat. At para kay Fabiola, ang oasis na iyon ay ang tahanang ito. Ang tahanang hindi na muling mabubuwag ng anumang bagyo. Nabalot ang buong paligid ng isang matamis na katahimikan, habang ang huling sinag ng araw ay dahan-dahang naglalaho, nag-iiwan ng pangako ng isang mas masayang bukas.